Ang virgin nating bida na si Suho ay aksidenteng napunta sa ibang dimensyon dahil sa kakaibang penomena. Sa mundong puno ng mapapanganib at mga dambuhalang nilalang siya ay nagawang makasurvive ng mahigit 1,000 taon nang hindi tumatanda at ito ay dahil sa kakaibang atmosfera sa lugar. Sa tagal niyang nabuhay sa lugar wala siyang nakitang sibilisasyon ng mga tao. Ngunit matapos ang ilang libong taon habang nasa kalagitnaan siya ng digmaan laban sa hukbo ni King Kong, bigla na lang muli siyang nakabalik sa kanyang mundo. Dahil sa tagal niyang naging virgin sa kabilang mundo ng walang kasamang ibang tao o mga babae siya ay sabik ng makabembang, ang magandang dalaga ay hinamon niya sa laban at ipinakita kung gaano siya kalakas. Inalok niya din ito para gumawa ng maraming bata na bigla namang ikinagulat ng dalaga. Ang mundo ay nagkaroon ng mga malalakas na mandirigma na tinatawag na Awakener. Mula sa hinaharap ay magkakaroon din ng apocalypse at mapupuno ng mga halimaw ang Earth dahil sa mga portal na lilitaw sa kanilang mundo na konektado sa iba't ibang planeta ng mga halimaw. Pero bago ang lahat ng mga pangyayaring ito, ang kwento ay nag-umpisa sa kalagitnaan ng syudad kung saan ang mga tao ay naghihintay magberde ang ilaw upang makatawid. Ang ating bida na si Suho ay nakatanggap ng mensahe sa kanyang nanay at inimbita siya nitong umuwi ng maaga para i celebrate ang birthday ng kapatid nitong si Junho. Matapos umilaw ng berde ng ilaw, ang mga tao naman ay nag-umpisa ng tumawid, habang si Suho naman ay humingi na din ng tawad sa kanyang mga kaibigan dahil hindi daw siya makakasama ngayong araw upang makapaglaro sa computer shop. Dahil sa pag-focus niya sa pag-chat nakabangga siya ng isang lalaki, na bigla naman siyang tinawag na tanga, kaya naman agad na din siyang humingi ng pasensya mula sa lalaki. Matapos niyang mainis sa nangyari, siya naman ay iniisip din na kung ano nga daw ba ang ireregalo niya sa kanyang kapatid. Mula sa kung saan ay may pagsabog at pagyanig na nangyari, na ipinagtaka naman ng mga tao kung may lindol nga daw bang nangyayari. Mula sa kalangitan may malakas na kidlat ang lumitaw, na ikinagulat naman ng mga tao dahil sa nagawa nitong napakalakas na pagsabog sa paligid. Ang mga tao ay nagsimula na din tumakbo mula sa pagsabog, ngunit hindi nagtagal may kidlat na naman ang tumama sa isang mataas na gusali na gumawa naman ng matinding pinsala mula rito. Habang patuloy na tumatakbo at nagkakagulo ang mga tao sa lugar, may mga kidlat na naman ang bumagsak mula sa kalangitan hanggang sa naging tila ulan na lang ito sa dami ng mga bumabagsak na kidlat. Ang paligid ay nagtamo ng matinding pinsala at nagsanhi ng maraming taong namatay. Si Suho ay patuloy sa kanyang pagtakbo kasama ang iba pang tao. Siya ay bigla ding nakakita ng babaeng tumatakbo at humihingi ng tulong, kaya naman tinawag niya ito at nagtangkang tulungan. Sa hindi inaasahan bigla naman itong nasagasaan ng ambulansya at pinatay ang dalaga. Si Suho ay nagpatuloy sa pagtakbo habang iniisip na kung nananaginip nga lang daw ba siya. Hindi nagtagal ang isang truck ay bigla na lang sumulpot para sagasaan siya. Ngunit bago pa siya mabangga may bigla namang nangyari na kakaiba sa ating bida. Siya ay bigla na lang nagising mula sa kawalan na kanyang ipinagtaka at ikinagulat. Naalala niya din na sigurado siyang nabangga siya ng truck kanina. Siya ay bigla na lang din nakarinig ng malakas na pagsigaw ng ibon. Siya ay nanlaki ang mga mata matapos niyang makita ang malalaking ibon na lumilipad sa himpapawid kasama na din ang 2 buwan na magkaiba ang kulay. Habang siya ay nagtataka sa mga nangyayari, makikita din naman na wala na siyang kasuotan sa kanyang katawan. Si Suho ay nagsimulang gumala sa lugar at muli na namang nakarinig ng kakaibang tunog. Ang kanyang buong katawan ay bigla na lang nanigas matapos niyang makakita ng napakalaking oso. Sa hindi inaasahan ang oso ay bigla namang sinugod ng napakaraming lobo. Ang eksena ay nalipat sa isang doktor kung saan nakwento ni Suho ang mga nangyari sa kanya sa kakaibang lugar. Matapos tanungin ng doktor kung paano nakaligtas ang ating bida sa mapanganib na lugar, ang eksena naman ay muling nalipat sa malaking oso na napabagsak. Ang maraming lobo ay muling sumugod at pinagpiestahan ang dambuhalang oso. Habang natatakot na pinagmamasdan ni Suho ang mga nangyayari sa lugar, may bigla namang lobo na mukhang maamo ang sumulpot sa kanyang likod, kaya naman ang kanyang nararamdaman na takot ay muling nadagdagan. Siya ay bigla na lang tumakbo dahil sa kanyang matinding takot na naramdaman. Ang ating bida ay tumakbo hanggang sa hindi niya na kayang magpatuloy at makaramdam ng pagod. Ang system ay biglang sumulpot at sinabing nadagdagan ang konstitusyon niya ng isa. Siya ay biglang nagulat matapos niyang mapatid sa isang bato na nagawa naman siyang mahulog sa malalim na bangin. Dahil sa malakas niyang pagbagsak, siya naman ay nag-umpisang makarinig ng mga kakaibang tunog sa kanyang paligid na kanyang ipinagtaka kung ano ito. Siya ay may nakita din na kung ano na nagawa namang makapagpatulo ng kanyang laway. Dahil sa mukhang masasarap na prutas na ito, gusto niya na itong kainin, ngunit siya naman ay nag-alinlangan na kainin ito dahil sa pag-aalalang may lason ito. Matapos niyang mapansin na kinakain ng mga langgam ang prutas na pagtanto niya naman na pwede niya itong kainin. Habang kinakain niya na ang prutas, siya naman ay biglang natigilan dahil sa kaluskos na kanyang narinig sa paligid.
Mula sa matataas na damuhan, siya ay patuloy na narinig ang pagkaluskos ng nilalang. Si Suho ay bigla na lang nagulat matapos niyang makita ang dambuhalang mata ng ahas na nakatingin sa kanya. Siya ay wala nang nagawa kundi ang matigilan, dahil sa tuluyan ng sumugod sa kanya ang dambuhalang ahas na balak siyang isubo ng buo. Sa hindi inaasahan, may bigla namang sumulpot na isang dambuhalang palaka na kinain ang malaking ahas. Matapos niyang masaksihan ang pambihirang pangyayari sa kanyang mismong harapan, siya naman ay biglang nakaramdam ng kakaiba at bigla na lang din nawalan ng malay matapos niyang matakot ng sobra. Ang malakas na ulan ay nagsimulang bumuhos sa lugar, habang si Suho naman ay tila naging si Tarzan at iniinom ang tubig na bumabagsak mula sa ulan. Matapos ang 2 buwan na pananatili niya sa mapanganib na lugar, siya naman ay muling nakita ang mga lobo na nakita niya noong unang araw niyang dumating sa kakaibang lugar. Ang ating bida ay maingat na nagtatago mula sa mga mapanganib na nilalang hanggang sa tumagal na siya sa lugar ng 2 buwan. Makalipas ang 1 taon na pagka-stranded sa lugar, makikita naman na kumukuha siya ng napakalaking saging. Matapos matanggal ang isang saging sa bukos nito, siya naman ay nagawa itong masalo. Dahil sa natanggap niyang +1 na strength sa kanyang system, ito naman ay naging sapat para mabuhat niya ang dambuhalang saging na kasing laki ng kalabaw. Habang nakatambay siya sa mataas na puno dala ang malaki niyang banana, sinimulan niya na din naman itong kainin upang makapagpatuloy siyang makasurvive sa mapanganib na lugar. Ang ating bida ay nakita din ang batang lobo na palagi na lang siyang sinusundan mula pa noon. Palagi niyang inaakala na natatakasan niya ito, ngunit bigla na lang daw itong sumusulpot ng hindi niya namamalayan. Habang patuloy niyang nilalamutak ang malaking saging, may tubig naman ang biglang tumulo mula sa kanyang likod. Siya ay tumingala at inakalang umuulan, ngunit bigla na lang siyang nainis sa kanyang nakita, dahil ang malaking gorila ay nagsimula ng sumugod sa kanya. Si Suho ay hindi kinabahan sa malaking gorila at makikitang puno siya ng determinasyon na matalo ito. Matapos ang malakas na pag-atake ng gorila sa sanga ng puno, ang ating bida ay nagawa namang makaiwas sa atake at nagawang makakapit sa baging, habang ang gorila naman ay nawalan ng balanse dahil sa naputol na sanga ng puno. Siya ay nagpaalam na din sa gorila habang ito ay patuloy na bumabagsak mula sa puno. Ang maliit na lobo ay napansin ang pagbagsak ng gorila. Dahil sa malakas na pagbagsak ng dambuhalang nilalang, ang maliit na lobo naman ay tumilapon dahil sa malakas na impact ng pagbagsak ng gorila. Si Suho ay napansin ang mga pangyayari habang ang gorila naman ay nanatiling may malay pa. Ang maliit na parte ng kahoy ay nagawang bumaon sa binti ng lobo, ngunit ito naman ay nagpakita pa din ng tapang sa harapan ng gorila. Ang dambuhalang gorila ay nagsimulang sumugod na muli namang nakapagpatilapon sa maliit na nilalang. Ang ating bida ay bigla na lang sumulpot sa likod ng gorila at nagawang matusok ang mata ng nilalang. Dahil sa sakit na naramdaman ng gorila, siya naman ay nagawang mahuli at ibinato ito ng malakas. Matapos niyang mabalibag ng malakas sa isang puno, ang gorila naman ay nagpatuloy sa kanyang pagsugod sa ating bida. Si Suho ay napangiti na lang at sinabi napakatanga ng kanyang ginawa. Ang eksena ay muling nalipat sa doktor na patuloy nakikinig sa mga kwento ni Suho. Tinanong niya din na kung bakit nilabanan ni Suho ang malaking gorila. Ayon sa kanya, wala siyang mapapala kung patuloy siyang tatakbo mula sa kanyang mga kalaban, dahil sa kahit saan naman daw siya magpunta ay kailangan niyang makipaglaban para makasurvive sa napakamapanganib na lugar, na ikinatulala na lang naman ng doktor habang siya ay nakikinig sa mga kwento ni Suho. Habang pasugod na ang nagwawalang gorila sa ating bida, ito naman ay biglang inatake ng mas malaking puting lobo na ikinagulat naman ni Suho. Ang gorila ay sinugod pa ng mas maraming lobo. Matapos niyang mawalan ng malay, siya naman ay himala din hindi sinugod ng mga lobo. Malamang iniisip daw ng mga lobo na tinulungan niya ang maliit na lobo na makasurvive kaya naman hindi siya inatake ng grupo. Sa pagtagal ang ating bida ay napag-alaman na anak ng leader ng mga lobo ang nagawa niyang iligtas noong araw na yon. Sa mga lumipas na buwan ang ating bida ay nagagawa na din naman makisama sa mga lobo na kanyang nakasundo. Kapag siya ay napapagod sa pagtakbo, hinihintay siya ng batang lobo. Habang kapag ang batang lobo naman ang napagod ay binubuhat niya ito upang makapagpatuloy sa kanilang pupuntahan. Sa paglipas ng panahon ang maliit na lobo ay tuluyan ng lumaki at naging leader na ng grupo. Habang umaalulong ang mga lobo, ang ating bida naman ay ginagaya din sila at tuluyan ng namuhay na katulad nila. Makalipas ang 31 years niyang pananatili sa mapanganib na lugar, siya naman ay nagkaroon na din ng kakayahan upang tumakbo sa mataas na pader ng bundok kagaya ng mga ninja sa mundo ng Naruto. Ang isang malaking kobra ay nagawa siyang masundan, ngunit gamit ang kanyang legendary weapon siya ay nagawang mahiwa ang dambuhalang ahas kasama na din ang mga tropa niyang lobo. Ang ating bida ay nagpatuloy sa kanyang pamumuhay sa gubat kasama ang mga lobo at tinatapos ang kanilang mga nakakaharap na mga kalaban. Makalipas ang mahigit 100 taon, siya ay wala pa ring nakikitang sibilisasyon ng mga tao,
kaya naman tinanggap niya na lamang na siya na lang ang natitirang tao sa mundong ito. Sa paglipas ng maraming taon siya ay nagkaroon ng maraming kaibigan na lobo, ngunit maraming beses na rin naman siyang namatayan ng mga kaibigang lobo. Dahil sa tagal niya nang namumuhay, hindi niya na din malaman kung gaano na siya katagal na namumuhay sa mapanganib na lugar. Ang doktor ay tinanong din naman na kung paano nga daw ba nakabalik ang ating bida sa kanilang mundo. Ayon kay Suho, siya ay nagsagawa ng malaking digmaan laban sa mga gorila upang masakop ang kanilang teritoryo. Habang nagpapatayan ang dalawang grupo ng mga nilalang, ang isang tao na hari ng mga lobo naman ay nagsimulang sumugod at kumpiyansang maipapanalo nila ang digmaan laban sa mga gorila. Matapos magkatapat ng dalawang leader, sa paligid naman nila ay biglang nagkaroon ng kakaibang liwanag. Habang siya ay nagtataka sa kakaibang nangyayari, siya naman ay muling nahigop ng hindi maipaliwanag na puwersa. Matapos ng matinding liwanag na nagpakita sa kalagitnaan ng digmaan, ang eksena naman ay nalipat sa mundo ng mga tao. Ang tatlong tao ay naglalakad at tila may hinahanap, habang ang isang dalaga naman ay ginagabayan ang grupo gamit ang device na kanyang hawak. Dahil sa biglaang pagtaas ng dimensional energy sa dala niyang device, siya naman ay inaakalang sira na ito. Ang isang lalaki ay sinabi na i-report agad ang kanilang lokasyon sa portal management, na sinang-ayunan naman ng isa nilang kasamahan at agad isinend ang kanilang lokasyon. Mula sa kanilang likod ay may kakaibang liwanag ang lumitaw. Inakala din nila na isa itong portal na magbubukas pa lamang. Ang grupo ay mabilis nang tumakbo dahil sa hindi nila alam kung ano nga daw ba ang lalabas na nilalang sa portal. Matapos ang malakas na impact na nangyari, ang dalawang lalaki naman ay tumilapon. Sila ay nakita na din na nagbukas na ang portal, habang ang isang lalaki naman ay patuloy kinabahan dahil sa ayaw niya pa daw ang mamatay ng virgin. Ang dalaga ay nanatili at naghanda para lumaban habang naglalabas ng dilaw na aura sa kanyang katawan. Sinabihan niya din ang dalawa niyang kasama na tumakbo na ang mga ito, habang siya naman daw ay mananatili upang makatakas ang dalawang lalaki. Habang siya ay nag-aabang sa portal, iniisip niya naman na pagpipirasohin niya sa maraming piraso ang sino man ang lalabas sa portal, ngunit bigla naman siyang nagulat sa nilalang na nakita. Inakala niya din na kung isa nga daw ba itong tao. Siya ay bigla na lang din nanginig sa matinding kaba, matapos niyang makita ang ating bida na sumisigaw ng malakas na tila mabangis na hayop. Si Suho ay bigla na lang natumba sa harapan ng dalaga habang ito ay wala na namang kasuotan. Pati ang dalawa ay nagulat matapos makita na isang tao ang lumabas sa portal. Ang dalaga ay nagtataka pa din sa kanyang naramdamang puwersa dahil ayon sa kanya ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong puwersa kahit na maraming beses na siyang kumalaban ng malalakas na halimaw. Habang nagtataka siya na kung sino nga daw ba ang ating bida, ang eksena naman ay nalipat sa ating bida at sa doktor na ni-record ang usapan nila. Ayon sa doktor, ibibigay niya ang testimonya nito sa Awakener Bureau dahil sa mukhang masigla naman daw si Suyong ilang araw lang daw ay pwede na itong lumabas ng hospital. Siya ay biglang tinawag na kalbong doktor ang doktor, na ipinagtaka naman nito at tila nabastusan. Ang ating bida ay nagpasalamat sa pakikinig ng doktor sa kanyang kwento, dahil sa matapos ang mahigit ilang libong taon ay ngayon lang daw siya ulit nagawang makipag-usap sa kapwa niya tao. Ang doktor ay sinabi din naman na siya ang dapat magpasalamat dahil sa nagawa niyang makausap ang isang nilalang na nabuhay ng ilang libong taon. Matapos makalabas ng doktor sa kwarto ni Suyong, makikita namang hindi siya naniniwala sa mga kwento ng ating bida. Sinabi niya din na magiging magaling daw sana ito bilang novel artist dahil sa napakagaling daw nitong gumawa ng kwento. Ang eksena ay nalipat sa base ng Awakener Bureau. Si Suyang ay nagtaka sa data na nakuha nila mula sa ating bida dahil mukhang hindi daw ito tama. Na ipinagtaka naman ng kapitan. Ang dalaga ay sinabi naman na parang mali na maging F-rank si Suho. Ang kapitan ay nadismaya din naman at sinabi na sana naging E-rank na lang ito upang makatanggap daw sana ito kahit papano ng benepisyo mula sa gobyerno. Habang hawak ang nagawang ID ng ating bida, sinabi naman ng dalaga na isang normal lang na tao ang isang F-rank. Nagtaka din si Suyang na kung paano nga daw ba nakapasok sa portal si Suho. Ang kapitan ay sinabi naman na malamang patago itong pumasok sa portal at maswerteng nakahanap ng return stone para makabalik sa kanilang mundo. Ayon sa kanya, kakatanggap niya lang din daw ng opinyon ng doktor mula sa hospital tungkol kay Suho kaya naman tinanong niya ang dalaga na kung gusto niya daw ba itong tignan. Ang dalaga ay nalaman na may PTSD ang ating bida, nalaman niya din na nagkukunwari daw ito na parang lobo. Matapos niyang maalala ang malakas na puwersa na kanyang naramdaman mula kay Suho, napaisip naman siya na kung imahinasyon nga lang daw ba ang kanyang naramdaman. Ang dalaga ay sinabi na gusto niyang siya na mismo ang mag-deliver ng dokumentong ito sa ating bida. Na ipinagtaka naman ng kapitan. Si Suyang ay sinabi din naman na gusto niya ito makita ng kanyang sariling mga mata. Ang eksena ay nalipat sa hospital kung saan 2 linggo nang nananatili ang ating bida mula rito.
Ayon sa kanya matagal niya nang gustong makabalik sa kanyang mundo, ngunit siya ay naninibago sa lahat ng mayroon sa mundong ito. Nagtaka din siya na kung anong klaseng pamumuhay na nga daw ba ang kanyang gagawin mula ngayon. Ang nurse ay pumasok na din sa kwarto dala ang agahan ng ating bida. Matapos makita ang pagkain, bigla namang kumulo ang kanyang tiyan. Matapos niyang pagmasdan ang pagkain, si Soyang naman ay handa na din pumasok sa kwarto. Siya ay tuluyan ng pumasok at kinamusta ang kalagayan ng ating bida. Ngunit bigla naman siyang nagulat na makitang kumakain sa kakaibang paraan si Suho. Siya ay napansin ito at tumingin ng matalim sa dalaga, kaya naman nagpakilala na din si Soyang sa kanya na nanggaling sa Awakener Bureau. Si Suho ay biglang bumaba sa kanyang kama at naamoy na pamilyar ang dalaga sa kanya. Si Soyang ay ipinaliwanag naman na siya ang unang tao na nakita nito matapos nitong makalabas sa portal. Ang dalaga ay iniisip na parang mapanganib na predator ang ating bida noong una niya itong makita. Ngunit matapos niya itong makita ngayon na dinidilaan pa ang kanyang plato, inisip niya naman na malamang may mali lang sa kanyang abilidad na pandama ng presensya. Matapos kumain ni Suho, tinanong niya naman ang dalaga na kung ano nga daw ba ang Awakener Bureau. Si Soyang ay nagtaka na kung bakit siya nito kinakausap ng walang galang, kaya naman ang ating bida ay sinabi na mahigit 1,000 taon na siyang nabubuhay. Ang dalaga naman ay napagtanto na may sira nga daw pala ito sa ulo dahil sa mga kalokohan na pinagsasabi nito. Ang dalaga ay sinabi din naman na ang Awakener Bureau ay organisasyon na tumutulong sa katulad ni Suho na isang returner. Pinapirmahan niya na din ang ating bida bilang consent sa pagbibigay nito ng impormasyon sa kanya. Matapos ang ilang libong taon, siya ay namangha na muling makakita ng ballpen. Si Soyang ay nagtaka na kung bakit nito inaamoy ang mga bagay, habang si Suho naman ay nagtaka na kung bakit ballpen pa din ang ginagamit nila makalipas ang ilang libong taon. Si Soyang ay nagsimulang mainis dahil sa pirma daw ang kanyang kailangan at hindi drawing. Siya ay napabuntong hininga na lamang at iniisip na malamang totoong baliw si Suho. Habang siya ay naiinis tinawag niya ang ating bida na kanya namang ipinagtaka. Ang dalaga ay tinanong na kung natuto nga daw ba ito na mag-drawing sa kanyang pinanggalingan. Ngunit sinabi naman ni Suho na bago pa siya mapunta sa kabilang mundo ay marunong na siyang mag-drawing. Tinanong din ni Soyang na kung natuto nga daw ba ito ng magic o kakaibang martial arts sa kanyang pinanggalingan. Si Suho ay sinabi din naman na hindi siya natuto ng mga sinasabi ni Soyang na ikinadismaya naman ng dalaga dahil sa matapos ang 10 taon na pagka-survive sa ibang mundo ay wala man lang daw itong natutunan. Habang seryoso lang si Suho, ang dalaga ay iniisip naman na para maging isang tunay na returner ay kailangan ng isang tao na makapasok sa portal at tumalo ng mga halimaw upang makuha nila ang dimensional energy mula sa mga ito. Iniisip niya din na malamang napunta lamang si Suho sa isang mapayapang dimension at maswerteng nakabalik sa kanilang mundo gamit ang Return Stone. Si Suho ay ipinaliwanag din na hindi 10 taon ang pananatili niya sa kabilang dimension dahil nanatili daw siya rito ng mahigit 1,000 taon. Si Soyang ay tuluyan ng nainis sa ating bida at muling sinabi na 10 taon lang ito. Si Suho ay nag-umpisa na ding mainis dahil sa kulit ng dalaga. Kaya naman sinabi ni Soyang na tignan na lang nito ang kanyang record. Dahil sa 2015 daw ito biglang nawala at mayong 2025 lang ito nakabalik sa kanilang mundo. Si Suho ay agad kinumpirma ang sinabi ni Soyang at napagtantong totoo ang sinabi nito na kanya namang ikinagulat. Matapos ibigay ang kanyang Awakener ID card, sinabi naman ni Soyang na gamitin niya ito upang mabayaran ang bills nito sa hospital. Pinayuhan niya din si Suho na basahing mabuti ang dokumento. Bago tuluyang mamaalam, sinabi niya din naman na bumalik na ito sa kanyang pamilya matapos nitong makalabas ng hospital. Matapos makalabas ng dalaga sa kanyang kwarto, siya naman ay nagulat at iniisip na kung buhay pa nga daw ba talaga ang kanyang pamilya. Dahil sa tagal na panahon na pamamalagi ni Suho sa mapanganib na kabubatan, siya ay tinanggap ng hindi niya na muling makikita pa ang kanyang pamilya at mga kaibigan kung sakali mang makabalik siya sa kanyang mundo. Dahil sa naiwan niyang pamilyang lobo sa kabilang mundo, tinanggap niya nang muli siyang mamumuhay mag-isa sa mundong ito. Matapos makita ang kanyang record, nakita niya din naman mula rito na namatay na ang kanyang nanay at tatay sa araw na umulan ng mga kidlat sa kalangitan na kanya namang ikinalungkot. Dahil sa hindi niya makita ang pangalan ni Junho sa kanyang record, siya naman ay napagtantong buhay pa ito. Si Suho ay bigla na lang lumabas sa kanyang kwarto at tinatawag ang kalbong doktor. Matapos niyang buksan ang pintuan at tawaging kalbo ang doktor, ito naman ay nagtaka sa pagdating ng binata. Tinanong niya din na kung ano nga daw ba ang kailangan ni Suho, kaya naman sinabi niya na din na kailangan daw nito ang tulong ng kalbong doktor. Tinanong niya na kung anong klaseng tulong nga daw ba ang kailangan nito. Ayon sa ating bida nalaman niyang buhay pa ang kanyang kapatid, kaya naman tinanong niya na kung paano nito mahahanap ang kanyang kapatid. Ang doktor ay sinabi na hindi pa handa si Suho para bumalik sa normal nitong buhay,
kaya naman hintayin na lang daw nito ang kanyang kapatid at sila na daw mismo ang maghahanap sa kanya. Si Suho ay nag-umpisa namang mainis dahil hindi daw siya nandito para sa permisyon ng kalbong doktor. Ang kalbo ay napatawa na lang at tila kinabahan, kaya naman papayagan niya daw si Suho sa isang kondisyon na ipinagtaka naman ng ating bida. Ilang sandali pa, si Suho ay nakasakay na sa sasakyan at nagpasalamat na din siya sa pabor na ibinigay ng doktor. Ito ay sinabi din naman na mag-ingat si Suho at magkita na lang ulit sila sa susunod. Sinabi din ng doktor sa driver na hindi pa tuluyang magaling ang karamdaman ni Suho kaya naman ihatid daw nito ng ligtas ang ating bida na sinang-ayunan naman ng driver. Matapos makaalis ng kanilang sasakyan, nagtaka naman ang nurse kung bakit binayaran ng doktor ang hospital bills nito, binilhan din daw nito ng mga damit at binayaran pa ang taksi ni Suho. Ang doktor ay napapatawa na lang, habang sinasabi ng nurse na karaniwang isinasantabi lamang at hindi pinapansin ng bureau ang mga katulad nilang F-rank. Nagtaka din ang nurse na kung bakit palagi nitong tinatawag na kalbo ang doktor. Ayon sa kanya ginawa niya lang ang mga ito dahil sa nagustuhan niya daw ang mga kwento ni Suho na ipinagtaka naman ng nurse dahil puro kalokohan lang naman daw ang mga kwento ni Suho. Ilang sandali pa nakabalik na sila sa opisina, pinaayos niya na din ang handle ng pintuan, na sinang-ayunan naman ng nurse habang ito ay nagtataka na kung paano nga daw ba ito nasira. Ang doktor ay naalala ang ginawa ni Suho kanina na pagbukas ng pintuan, habang ang doktor naman ay iniisip na 2 beses na itong nangyari. Ayon sa kanya nakaramdam din daw siya ng kakaiba mula sa ating bida. Habang siya ay nasa biyahe, mula sa balita na nanggagaling naman sa screen ng sasakyan, ang mga halimaw ay nag-overflow sa isang lugar dahil sa maling kalkulasyon ng Dongcheon Portal break time. Dahil sa delikadong halimaw na lumitaw sa lugar, ang National Defense ay nagpadala ng puwersa upang tapusin ang halimaw. Ang militar ay nagawang mapatay ang halimaw ngunit nawasak ang ilan sa kanilang mga tangke at nagawang mamatay ng 100 sundalo at ilang mga awakener. Mula sa isang palatastas may isa ding tournament na isinasagawa kung saan naglalaban-laban ang mga S-rank awakener. Matapos ipakilala ang 2 manlalaban, ang ating bida naman ay natulala na lamang sa mga nalaman niya mula sa telebisyon ng sasakyan. Muli niya ding naalala ang sinabi ng doktor na malaki na ang pinagbago ng kanilang mundo matapos ang nangyaring Great Disaster noon. Mula sa isa pang palatastas ipinakita din ang tungkol sa mga mersenaryo. Ang rank 4 na guild sa Korea ay nakita ding nagre-recruit ng mga awakener. Ang driver ay sinabi din naman na kung isa lang siyang awakener, ay hindi na siya magpapagod kakadrive at maghahunting na lamang sa hunting fields upang magpayaman, na ipinagtaka naman ni Suho na kung ano ang tinutukoy ng driver. Ang lalaki ay tinanong naman na kung nauntog nga daw ba ng malakas ang ulo ni Suho para hindi malaman ang tungkol sa mga nangyayari. Ang ating bida ay tila nainis at sinabing sabihin na lang nito ang kanyang mga nalalaman. Ayon sa driver, 10 taon na ang nakaraan, hindi lang daw sa Korea nangyari ang pag-ulan ng mga kidlat na siyang gumawa din ng mga pintuan na konektado sa ibang dimensyon. Ang araw na ito ay tinatawag din daw nila bilang The Great Disaster. Dahil sa napakaraming portal na lumitaw, nagkalat daw ang mga halimaw sa kanilang mundo. Sa araw na yun ay 10% agad ang namatay sa populasyon ng mga tao. Hindi naging sapat ang kanilang kasalukuyang sandata ng mga militar. Ang mga nawalang tao sa Great Disaster ay tinatawag din daw na awakeners. Ang mga ito ay binibigyan din daw ng lisensya para maghunting ng mga halimaw at bumubuo ng mga guild upang kumita ng malaking pera. Si Suho ay tinanong naman na kung paano makakuha ng mercenary license. Ang driver ay sinabi naman na hindi madali para sa kanilang mga ordinaryong tao ang makakuha nito. Ayon sa kanya, kailangan daw munang maging awaken at pumasa sa exam na isinasagawa sa Awakener Bureau. Matapos marinig ang paliwanag ng lalaki, sinabi niya naman na mukhang komplikado ang proseso. Mula sa ibang lugar, sila naman ay nakarating na mula rito. Ang driver ay itinuro na din ang address na ibinigay ng doktor na kung saan ihahatid si Suho. Ilang sandali pa, siya ay nakarating na sa harap ng itinurong gusali. Ang matanda mula sa bintana ay napansin ang ating bida at tinanong na kung sino ito, kaya naman sinabi niya na din na pumunta siya dito para kay Junho. Ang matanda ay natigilan habang siya naman ay naghihintay sa sagot ng matanda. Dahil sa hindi magalang na pananalita ni Suho, ang matanda naman ay nainis sa ating bida. Bigla na lang din itong nagalit at sinabing walang nakatirang Junho sa kanyang lugar. Matapos siyang pagsarhan ng bintana, nagtaka naman si Suho na kung mali nga daw ba ang address na ibinigay sa kanya. Mula sa taas ng gusali narinig niya naman sa isang bata na dito talaga nakatira si Junho. Nalaman niya din mula sa matanda na may malaking utang si Junho at palaging iniiwasan ang mga taong naniningil sa kanya. Si Suho ay napansin ang mailbox sa isang sulok. Matapos niyang kunin ang isa sa mga papel, nakita niya naman ang sulat na paniningil sa kanyang kapatid. Hindi nagtagal umalis na si Suho sa lugar, iniisip niya din na sa kanyang pinanggalingan ay tanging kalakasan ang batas at nasusunod.
Napagtanto niya din na napakakomplikado daw talaga ng batas sa mundong ito, ngunit sa pamamagitan ng simpleng paliwanag, pera daw ang itinuturing na kapangyarihan at batas sa mundong ito. Mula sa Awakener Bureau ang ating bida ay nakarating na rito. Ibinalik na din ang kanyang application at sinabing hindi siya natanggap dahil sa hindi nito naabot ang kanilang requirements. Si Suho ay nagtaka sa sinabi ng babae dahil sa isa naman daw siyang F-rank Awakener. Ang babae naman ay sinabi na kulang sa Awakener points ang ating bida na muli niyang ipinagtaka dahil sa kakalabas niya lang daw ng portal 2 linggo na ang nakaraan. Ang dalaga ay napatawa lang naman dahil ang ordinaryong tao ay siguradong magpipira-piraso sa pagpasok sa portal. Si Suho ay sinabi namang tama ang sinabi ng dalaga dahil sa medyo nakaramdam daw siya ng ganoong pakiramdam. Habang tinatawanan siya ng babae dahil sa pagiging delusyonal daw ni Suho. Sinabi naman nitong pumunta ito sa Awakener School o pumunta sa field upang magpataas ng points. Saka na lang din daw ito bumalik kapag naabot na nito ang kanilang requirements. Habang naglalakad na paalis si Suho, sinabi niya namang napakakomplikado ng sistema ng lugar. Bigla niya ding napansin ang poster tungkol sa bounty ng mga goblins sa Suwon Field. Mula sa ibang lugar makikita ang isang napakataas na pader na humihiwalay sa ibang parte ng lugar. Hindi nagtagal ang ating bida ay nasa biyahe na din at nagtaka sa matataas na pader sa paligid. Ayon sa driver pumapalibot daw ito sa buong syudad ng Seoul na makikita daw ni Suho sa map app. Ang binata ay nagtaka tungkol sa map app. Ayon sa driver nahahati ang Seoul sa 12 na area na kung saan may daan-daang gates na pwede nitong pasukan. May maraming dosena din daw na external gates sa lugar na magdadala sa kanya sa mga fields. Ang ating bida ay iniisip na komplikado ang sinasabi ng lalaki, ngunit siguradong kailangan niya daw ng smartphone upang magamit ang map app. Hindi nagtagal nakarating na sila sa Suwon Field Gate 27. Napatanong na lang din siya sa kanyang sarili na kung mararating niya na nga daw ba talaga ang hunting ground o mas kilala bilang field matapos niyang makalagpas sa gate na ito. Si Suho ay nagsimulang lumapit sa mga bantay, kaya naman nagtanong ang isa sa kanila na kung anong kailangan ni Suho sa lugar na ito. Ayon kay Suho gusto niyang mag-hunting, kaya naman hiningi ng sundalo ang mercenary ID ng ating bida. Siya ay sinabing wala siyang mercenary ID, kaya naman sinabi ng isang sundalo na hindi ito pwedeng pumasok ng walang ID. Mula sa isang sulok ay may nagkakagulo at sinabing kailangan nilang isarado ang gate. Dahil hindi nila naisara sa tamang oras ang gate, ang sasakyan ay bigla namang nakalabas. Habang ang driver naman nitong sundalo ay nagawang makagat ng isang goblin. Ang driver ay tuluyan ng nawalan ng kontrol kaya naman bigla na lang itong bumangga sa barikada. Ang isang sundalo ay agad nagtawag ng backup. Agad na din nilang pinalibutan ang sasakyan para abangan ang halimaw. Matapos nitong lumabas mula sa sasakyan, ang mga sundalo naman ay naghanda para magpaputok ng kanilang mga baril. Matapos nilang tadtarin ng bala ang goblin, ito naman ay tuluyan ng nagpira-piraso. Ilang sandali pa, nakumpirma na nilang patay na ang halimaw. Nagpatawag na din sila ng ambulansya para sa kasamahan nilang nakagat ng halimaw. Ang isang sundalo ay nagtaka na kung saan na nagpunta ang baliw na lalaki kanina. Kaya naman sinabi ng isang sundalo na malamang tumakbo na ito palayo ng dahil sa takot. Gaya ng inaasahan ng ating bida ay nagawa ng makapasok sa loob ng lugar. Siya ay nakaramdam din ng kakaiba sa lugar matapos niyang gamitin ang matalas na pangamoy at pandinig. Ayon sa kanya, kailangan niya din daw bumili ng sasakyan para sa mga bangkay ng halimaw na kanyang mapapatay. Habang siya ay nasa tuktok ng isang gusali, napansin niya din naman ang mga sira-sirang gusali sa lugar. Ilang sandali pa, tuluyan ng sumapit ang gabi na naging pamilyar naman sa kanya dahil halos ganito din daw kadilim sa kanyang pinanggalingan. Si Suho ay bigla na lang din tumalon mula sa mataas na gusali. Matapos ng kanyang pagbagsak, siya naman ay naramdaman na tila bumigat ang kanyang katawan. Matapos niyang magmasid sa paligid, siya naman ay naghanda na din at tuluyan ng tumakbo ng mabilis na nagawa namang tumalsik ang mga bitak ng bato dahil sa lakas ng puwersa ng kanyang pagtakbo. Habang inaakyat niya ang isang gusali gamit lamang ang pagtakbo sa pader nito, siya naman ay tila mabibitin, ngunit nagawa niya pa din namang umabot kahit papano. Napabuntong hininga na lang din siya dahil sa ramdam niya daw ang malaking bawas sa kanyang lakas. Malamang epekto din daw ito ng kanyang pagbabalik sa kanyang mundo. Habang nagmamasid siya sa paligid, siya naman ay nagsimula din gamitin ang kanyang matinding pangamoy. Dahil sa kanyang narinig na ingay mula sa isang lugar, siya naman ay nagdesisyon na puntahan ito. Matapos niyang makarating sa lugar, siya naman ay nagsimulang marinig ang kakaibang ingay na ginagawa ng mga halimaw. Ang mga goblin ay nagawang makorner ang isang lobo, ngunit ito naman ay nagpapakita pa din ng matinding tapang. Mula sa isang sulok dumating na ang ating bida, gumamit din ng telepathy si Suho at tinanong na kung kailangan nga daw ba ng lobo ang kanyang tulong. Habang pasugod na ang mga halimaw na goblin sa isang lobo, siya naman ay napangiti. Tuluyan na din siyang sumugod habang iniisip na tama ang desisyon ng lobo, na tila naiintindihan naman ito ng ating bida,
na malamang dahil ito sa matagal na panahon niyang nakasama ang mga lobo sa kabilang mundo. Ang ating bida ay nagsimulang umatake sa mga halimaw na nagawa naman silang mapatay ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang system ay bigla na lang din lumabas para hanapan siya ng kanyang class. Dahil sa mga lumalabas na screen sa harapan ni Suho, siya naman ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang mga system error na lumalabas sa kanyang harapan. Si Suho ay mabilis na tinapos ang mga goblin, kaya naman ang isa sa kanila ay bigla na lang tumakbo at umakyat sa gusali. Ang halimaw ay bigla na lang napalingon at hindi inaasahan na magagawa siyang maabutan ng ating bida. Si Suho ay ibinato ito mula sa mataas na parte ng gusali, kaya naman namatay na ang halimaw matapos nitong bumagsak sa konkreto. Matapos lumapag ni Suho mula sa gusali, siya naman ay patuloy nakatanggap ng error mula sa kanyang system. Habang siya ay patuloy na nagtataka na kung bakit ito nangyayari, siya naman ay naalala ang system na lumitaw sa kanya noong nasa kabilang dimension pa siya. Nagtaka siya na kung ang system error na ito nga daw ba ang dahilan kung bakit naramdaman niya ang kanyang pagkawala ng lakas. Siya ay bigla na lang din nakakuha mula sa system ng achievement shop na ipinagtaka naman ni Suho dahil sa unang beses niya daw itong makita. Sinabi niya din na kung ito na nga daw ba ang ibig sabihin ng pagiging isang awakener. Mula sa kanyang shop ay may tubig at tinapay, may 7 points din siya habang nagtataka na kung ang dalawang ito nga daw lang ba ang pwede niyang bilhin sa kanyang shop. Matapos niyang bilhin ang mga item, bigla din naman itong lumitaw. Siya ay muling nakarinig ng kaluskos kaya naman napalingon siya at nakita ang maliit na lobo na anak ng naghihingalong lobo. Si Suho ay nilapitan ng dalawa at napansin na mamamatay na ang malaking puting lobo. Habang ito ay patuloy naghihingalo, si Suho ay naintindihan ito na tila gustong ipaalaga ang kanyang anak na lobo. Si Suho ay tumatanggi na alagaan ang batang lobo, ngunit dahil sa mga mapang-akit na mata ng batang lobo, sinabi ng ating bida na mukhang wala na siyang magagawa. Siya ay bigla ding inilabas ang tinapay at tubig upang ipakain sa batang lobo. Siya ay pumunta sa mga natalo niyang goblin at nakitang 7 halimaw ang kanyang napatay. Dahil sa wala siyang sasakyan para buhatin ang mga ito, muli niya namang sinabi na kailangan niyang bumili ng sasakyan sa susunod. Ang umaga ay mabilis nang sumapit, habang si Suho naman ay tuluyan ng nagising dahil sa mga ingay ng ibon. Mula sa kanyang harapan makikita din naman na inilibing niya na din ang namatay na lobo. Sinabi niya na din sa batang lobo na kailangan na din nilang umalis. Ang eksena ay nalipat sa Gate 27 kung saan ang mga sasakyan ng mga mersenaryo ay palabas na matapos nilang maghunting. Ang sundalo ay ipinaalala na huwag nilang kalimutang dumaan sa decontamination room bago nila kunin ang kanilang kabayaran. Bigla na lang din nagkaroon ng kumusyon na ipinagtaka naman ng mga tao sa paligid. Ang sundalo ay bigla na lang din nagulat matapos makita ang ating bida na dinala ang mga tinalo niyang goblin sa kakaibang paraan dahil sa wala siyang sasakyan. Ang sundalo ay napagtanto din na ito ang lalaking gustong makapasok na inakala nilang baliw kahapon. Hindi nagtagal si Suho ay nag-aabang na sa kanyang kabayaran sa mga tinalo niyang goblin. Ang babae ay sinabing 3,500 ang kinita ni Suho sa 7 goblin at 600 naman mula sa 3 blood crystal. Ngunit dahil sa decontamination, nagkakahalaga ng 2,000 at service sa batang lobo na 100. Nabawasan na ito ng 2,100. Si Suho ay nagtaka sa blood crystal na sinabi ng dalaga, kaya naman ipinakita nito ang kristal na matatagpuan sa dibdib ng mga goblin. Ayon sa babae, nakadepende din daw ang presyo nito depende sa laki nito. Dahil sa wala pang payout account ang ating bida, binigyan na lang nila ito ng cash. Matapos matanggap ang pera, si Suho naman ay napagtantong kikita siya ng malaking pera matapos niyang makapag-register bilang mersenaryo at muling pumatay ng mga halimaw. Mula sa ibang lugar, si Junho ay kinamusta ng tindero sa convenience store, kaya naman sinabi ni Junho na nagtatrabaho na siya bilang truck driver. Nirekomenda naman ng matanda ang isang pagkain dahil gusto daw ito ng anak niyang si Gunho. Si Junho ay masaya na ding nag-drive pa uwi sa kanila. Hindi nagtagal siya ay naglalakad na papunta sa kanilang apartment, bigla na lang din tinawag ang kanyang pangalan na kanya namang ipinagtaka. Sa hindi inaasahan, bigla na lang itong hinampas ng tubo sa ulo. Ang lalaki ay sinabi din na inakala niyang iniwan na ni Junho ng tuluyan ang kanyang anak. Matapos magulat ni Junho na makita ang lalaki, siya naman ay nakatanggap na din ng pambubugbog. Ang lalaki ay nagalit kay Junho dahil sa maraming beses na daw itong bumalik sa bahay nila para maningil. Humingi na din ng pasensya si Junho dahil sa nasa trabaho daw siya kaya siya nawala. Ibinigay na din ito ang kanyang sweldo ng buong buwan, kaya naman binilang na ito ng lalaki habang kwenta ang interest na kailangan nitong mabayaran sa kanya. Matapos niyang magkwenta, ang lalaki ay sinabi naman na kulang ang ibinayad ni Junho. Habang nanggagala iti sa galit si Junho, siya naman ay umiiyak at sinabing babayaran niya muli ang lalaki sa loob ng 3 araw. Ang lalaki ay bigla na namang binanatan si Junho dahil imposibleng makabayad daw ito sa loob ng 3 araw.
Mula sa isang sulok tinawag ng ating bida ang pangalan ni Junho. Na ipinagtaka naman ng lalaki na kung sino ang taong dumating. Si Junho ay bigla na lang nagulat na makita si Suho at tinanong na kung siya nga daw ba ang kanyang kapatid. Matapos lumapit ni Suho sa kanyang kapatid, binigkas niya naman ang pangalan ni Junho at masayang tinanong na kung siya nga daw ba talaga si Junho. Mula sa nakaraan noong nag-aaral pa lang si Junho siya ay madalas mapagdiskitahan ng mga bully. Ang kanyang kapatid ay nakita niya kaya naman tinawag niya ito. Siya ay humihingi ng tulong sa binatang si Suho, ngunit ito naman ay tila hindi siya naririnig at hindi pinapansin. Ang ating bida ay umalis habang naririnig ang mga paghingi ng tulong at pambubugbog nila kay Junho. Dahil sa ginawa nito si Junho ay nag-umpisang mainis sa kanya. Noong araw ng Great Disaster, si Junho ay napanood ang mga nangyayari sa kanilang mundo. Bigla na lang din siyang tumakbo palabas ng bahay matapos niyang mapagtantong nasa panganib ang kanyang nanay at tatay. Matapos mabuksan ang pintuan, siya naman ay biglang nakita ang kanyang angkel at ante na masayang makitang ligtas siya. Sinabi din nila sa kanya na kanina pa nila tinatawagan ang mga magulang nito, ngunit hindi sila sumasagot, na ikinagulat naman ng binata. Ang pagsabog ay bigla na lang tumama sa kinalalagyan ng kamag-anak ni Junho, habang siya naman ay tumilapon sa loob ng kanyang apartment. Ang mga halimaw ay nagsimula na ding lumitaw sa paligid, habang siya naman ay nagugulat pa rin sa mga nangyayari. Ang mata ng isang halimaw ay bigla siyang nakita, ngunit himala namang nawala ito sa kanyang harapan. Mula sa kasalukuyan iniisip niya na simula noon ay wala na siyang pakialam kay Suho dahil sa galit na galit daw siya sa ating bida. Si Suho ay napansin na mukhang tumanda na si Junho simula noong huli niya itong makita, habang si Junho naman ay inakala din daw na patay na ang kanyang kapatid. Ang lalaking naniningil ng utang ay nagsimula ng mainis sa drama ng dalawa. Tinanong niya din si Junho na kung kapatid niya daw ba talaga nito ang lalaking bagong dating. Ang ating bida ay bigla na lang hinawakan ang ulo nito at biglang ibinalibag na ikinagulat naman ni Junho na makita. Matapos tumilapon ng lalaking boss ng taga-singil ng utang sa isang sulok, ang dalawang kasamahan niya naman ay nagulat sa nangyari. Kinamusta ni Suho ang kapatid nito kaya naman sinabi niyang ayos lang siya. Ang isang lalaki ay biglang sumugod at nagawang makatama sa ating bida. Matapos ang malakas at solidong tama kay Suho, ito naman ay hindi niya man lang ininda. Ang lalaki ay bigla na lang din nabali ang kanyang binti at nagsisisigaw sa sakit. Ang isang natitirang taga-singil ay nagsimulang kabahan at iniisip na mukhang awakener ang ating bida. Habang galit na galit ang batang lobo, si Suho naman ay biglang tinawag ang lalaki sa kanyang harapan. Siya ay nagsimulang magpanik at sinabing hindi niya sinaktan si Junho. Ang ating bida ay inilapag ang pera at sinabing kunin ito ng lalaki. Siya ay nainis na din at sinabing kunin na nila ito at umalis. Sila Suho ay nag-umpisa na ding umalis sa lugar habang nagpapasalamat naman ang lalaki sa kabaitan daw ng ating bida. Ang gabi ay sumapit na sa apartment nila Junho, habang ang matanda naman ay nanlaki ang mga mata matapos muling makita ang ating bida. Tinanong ng matanda na kung sigurado nga daw ba si Junho na kapatid niya ito, na masayang sinang-ayunan naman ni Junho. Ang ating bida ay bumili din ng karne para sa matanda. Hindi nagtagal ito naman ay inalok na din na pwede daw pumasok si Suho habang sinasabi na kanina pa daw naghihintay ang anak ni Junho sa kanyang pagdating. Habang natutulog si Gunho, tinanong naman ni Suho na kung anak nga daw ba ito ni Junho na kanya namang sinang-ayunan. Tinanong niya din na kung nasaan na ang nanay nito, kaya naman sinabi ni Junho na iniwan na sila nito. Sinabi niya din na kasalanan niya dahil sa hindi niya daw nagawang kumita ng sapat na pera para sa kanilang pamilya. Si Suho ay sinabi din naman na bumili muna sila ng alak at uminom habang nag-uusap. Habang nag-iinom na ang dalawa, si Junho naman ay hindi daw akalain na buhay pa si Suho nang hindi man lang tumanda kahit na kaunti. Hindi din siya makapaniwala na isa ng awakener si Suho. Tinanong ni Suho na kung magkano nga daw ba ang utang ng kanyang kapatid, kaya naman sinabi nitong mga nasa 50,000. Si Junho ay sinabi namang huwag nang mag-alala ang kanyang kapatid dahil sa ngayon ay may trabaho na daw siyang nahanap. Kaya naman siguradong magagawa niya na daw mabayaran ang kanyang mga utang sa paglipas ng ilang buwan. Nagtaka si Suho na kung anong trabaho nito. Ayon sa kanya nagde-deliver siya ng mga supplies sa mga nagsusurvive na mga city. Delikado daw ang trabahong ito, ngunit ayos lang naman daw sa kanya dahil sa magandang kita ng pera. Tinanong ni Suho na kung truck nga daw ba nito ang gamit ni Junho, ngunit sinabi niya naman na pagmamay-ari ito noon ng anak ng matanda at pinahiram lamang daw ito sa kanya. Tinanong ni Suho na kung nasaan na ang anak ng matanda. Kaya naman sinabi na din ni Junho na namatay na ito noong Great Disaster. Dahil sa pagdilang ginagawa ng batang lobo, si Gunho naman ay nagsimula ng magising. Matapos mapansin ang cute na aso, siya naman ay napansin na nakauwi na ang kanyang tatay. Siya ay agad pumunta sa kanyang ama, na masaya namang masilayan ito ni Junho. Ang kanyang anak ay nagtaka na kung sino ang lalaki, kaya naman sinabi ni Junho na angkel niya si Suho. Habang masayang naglalaro ang dalawa,
Si Junho ay masaya namang makita ang kanyang anak dahil sa matagal na daw nitong gustong magkaroon ng aso. Si Suho ay bigla na lang sinabi na kung bakit hindi na lang sila magtulungan, na ipinagtaka naman ni Junho. Ayon sa ating bida, siya na daw ang gagawa lahat ng trabaho, habang si Junho naman daw ay tutulong sa kanya gamit ang truck nito. Nagtaka si Junho na kung anong klaseng trabaho nga daw ba ang kanilang gagawin, kaya naman sinabi ng ating bida na ang tinutukoy niya ay ang paghunting ng mga halimaw, na nagawa namang makapagpatulala sa kanyang kapatid. Mula sa Awakener Bureau, ang dalaga ay nagulat at namangha dahil sa pamamagitan lamang ng isang araw ay nagawa ni Suho na maabot ang kanilang mga requirements. Ang dalaga ay binigyan na din si Suho ng bagong cellphone dahil regalo daw ito sa mga bagong register na Awakener. Sinabi niya din na na-download niya na ang lahat ng app na pwedeng magamit ni Suho sa smartphone na ito, na kanya namang nagustuhan na marinig. Ayon sa dalaga, kapag nakalikom na ng sapat na dimensional energy si Suho ay pwede na itong maging e-rank na pwede nang makakuha ng mga pensyon at benepisyo na galing sa gobyerno. Sinabi din ng babae ang tungkol sa mga kaunting pagbabago sa status screen dahil sa nagkaproblema daw ito noong nakaraan. Matapos buksan ang kanyang status screen, siya naman ay nagtaka sa kanyang mga nakikita sa screen. Siya ay napansin na napakababa ng kanyang mga stats, kaya naman mukhang ito na daw ang dahilan kung bakit nanghina siya matapos makabalik sa kanyang mundo. Habang nasa biyahe si Junho, siya naman ay kinongrats na din ang kanyang kapatid dahil sa opisyal na itong Awakener. Sinabi niya din na huling biyahe niya na ito at magkita na lang sila mamaya sa napagkasunduan nilang lugar. Ayon sa kanya, kailangan na lang ni Suho na mag-take ng exam upang makapasa bilang mercenary. Ngunit si Suho ay sinabi naman na saka na siya mag-i-exam dahil kailangan daw muna nilang mabayaran lahat ng utang ni Junho. Siya ay bigla namang nagtaka dahil sa F-rank pa lang daw si Suho kaya naman hindi pa daw nito kakayanin ang maghunting ng mga monster. Si Suho ay bigla na lang pinatay ang tawag habang siya naman ay may nakitang monster bounty na malapit sa kanya. Mula sa Gate 77 ang mga mersenaryo ay abala sa kanilang pagpasok. Mula sa loob ng isang sasakyan, ang tatlong baguhan naman ay nagsimulang kabahan at magdasal. Ang driver nila ay sinabi namang mag-relax lang ang mga ito dahil sa mga Awakeners naman daw sila na nanggaling sa Sheila Guild. Habang kinakabahan, sinabi din naman ng mga ito na gagawin nila ang kanilang makakaya. Ang isang lalaki ay nag-umpisa namang mainis at iniisip na katulad lamang ang tatlo ng mga nakaraang nakapasok sa kanilang guild nang dahil sa kanilang koneksyon. Ang ating bida ay napangiti sa isang sulok dahil sa imbes na mga mapanganib na hayop ang pinapanood niya katulad noong nakaraan sa kabilang mundo, siya ay napapanood ang mga taong nag-aaway at nagkakapatayan. Habang siya ay nasa itaas lamang ng isang gusali, siya naman ay patuloy lang na pinapanood ang dalawang grupo na gustong nakawan ang isang grupo. Mula sa isang sasakyan ay may lumabas na lalaki habang nagtataka na kung bakit napakatagal ng kanyang mga tauhan. Ang isang lalaki ay bigla namang nagulat matapos makita ang lalaki, at sinabi na ito si Choi Do-shik na may 40,000 bounty. Habang paalis na si Suho sa lugar, siya naman ay napahinto at napalingon matapos niyang marinig ang 40,000 bounty. Ang tatlong lalaki ay nagsimulang mataranta matapos nilang makaharap ang C-rank Ravager na si Do-shik. Habang palapit na ang mga kalaban, si Do-shik naman ay proud dahil sa kilala siya ng tatlo. Ang isang lalaki ay kinakabahan at sinabing napakamalas nila para makaharap si Do-shik. Ang isang lalaki ay tinanong na kung ibibigay nila ang lahat sa grupo ay papatakasin niya daw ba sila nito. Si Do-shik ay bigla namang sumugod at sinabing hindi masaya kung susuko na lang daw ang tatlo, na ikinagulat naman ng lalaki habang nakikiusap na huminto si Do-shik. Si Suho ay bigla nang lumitaw at bumagsak sa kalagitnaan ng laban. Si Do-shik ay nagtaka sa pagdating ng ating bida, ganon na din ang iba pa, napatanong din sila na kung sino nga daw ba ito. Tinanong ni Do-shik na kung sino ang bagong dating, ngunit si Suho naman ay napangiti lamang habang binibigkas ang 40,000 bounty. Muling tinanong ni Do-shik kung sino ang ating bida, kaya naman sinabi nito na siya ang taong kailangan ng pera. Ang grupo ay bigla namang nagulat at sinabi na mukhang gusto ng mamatay ng binata. Napatawa na lang din si Do-shik sa sinabi ni Suho, habang ang isang lalaki naman ay natulala na lang at hindi makapaniwala sa sinabi ni Suho. Si Do-shik ay napansin na mukhang hindi naman daw taga-Awakener Bureau si Suho, na kanya namang ipinagtaka. Matapos magpakawala ng kakaibang aura ni Do-shik, si Suho naman ay biglang nagulat. Ang kanyang katawan ay nakaramdam din ng kakaiba na hindi niya maipaliwanag. Ayon kay Do-shik, tumingin na daw si Suho ng 5 segundo sa kanya, kaya naman ibig sabihin daw nito ay hindi na makakagalaw ang ating bida. Habang nag-iisip si Suho ng kanyang gagawin, si Do-shik naman ay sinabing patayin na nila ang binata. Ang mga tauhan ay masayang sumugod at sinabing kasalanan ng binata na kung bakit pa ito nadamay sa kanilang ginagawa. Habang nanunood lang ang isang lalaki sa sulok,
Si Suho ay bigla namang nakakilos at nasuntok si Dushik sa mukha, na ikinagulat naman ng mga kasamahan ni Dushik na makita, ganon na din ang isang grupo. Pati si Dushik ay nagtaka na kung paano nakagalaw si Suho. Habang nilalabanan ni Suho ang anumang ginawa ni Dushik sa kanya, tinanong niya naman na kung magic nga daw ba ang ginamit ni Dushik. Habang kinakabahan si Dushik, si Suho naman ay patuloy na sumugod sa kanyang kalaban at nagsimulang matuwa sa natuklasan niyang bagong kapangyarihan. Si Dushik ay sumigaw ng bind na bigla namang nagpahinto sa paggalaw ni Suho. Siya ay nalaman na hindi normal na kalaban si Suho kaya naman hinugot niya na din ang kanyang patalim. Siya ay natuwa at naghanda ng tapusin ang ating bida, ngunit ito naman ay bigla na lang tinuhod ni Suho sa mukha. Habang siya ay naghahanda para sumuntok tinanong niya din naman na kung may ibang kakayahan pa nga daw ba si Dushik na pwede nitong ipakita. Si Dushik ay muling sinabi ang salitang bind, ngunit ito ay hindi na gumana sa ating bida at muli siyang nasuntok sa mukha. Habang pinapaulanan niya ng suntok si Dushik, si Suho naman ay ibinato na din ito sa may bintana. Ang ating bida ay sinabi din naman na nagiging boring na ang kanilang laban. Ang tatlong lalaki ay nagulat matapos matalo si Dushik ng napakadali ng misteryosong tao. Si Suho ay nagsimulang lumingon sa grupo ni Dushik at tinanong na kung gusto nga din daw ba nilang makipaglaban sa kanya, ngunit sila naman ay sinabi na din na hindi na nila gustong lumaban sa ating bida. Si Suho ay tinawag ang grupo na lumapit sa kanya, na magalang naman nilang sinang-ayunan at tinawag pang Sir si Suho. Ang ating bida ay tinanong din ang tatlo na kung may dala nga daw ba silang panali, na masaya namang sinang-ayunan ng lalaki. Si Suho ay tinanong ang grupo na kung magkano nga daw ba ang kanilang mga bounty, ngunit sinabi naman ng mga ito na wala silang mga bounty. Ayon sa kanila tinatakot lang daw sila ni Dushik para magtrabaho para sa kanya. Sinabi din nila na siguradong yayaman agad si Suho kapag hinuli nito si Dushik at isusuko sa mga otoridad na ikinagulat namang marinig ni Dushik. Napaiyak na lang din siya habang sinasabi na traidor ang kanyang mga kasamahan. Ang ating bida ay napansin namang may malay na si Dushik habang ang mga dati niya namang tauhan ay pinagmumura siya at sinabing mabulok na ito sa kulungan. Napatanong si Suho na kung wala nga daw ba talaga siyang mapapala sa mga ito na sinang-ayunan naman ng isang lalaki dahil mga wala daw silang kwenta. Ang isang lalaki naman sa kabilang grupo ay sinabing nagsisinungaling lang ang mga ito dahil may bounty daw ang lahat sa grupo ni Dushik. Habang pinagpipilitan ng grupo na wala silang bounty, si Dushik naman ay tinanong na kung hindi nga daw ba malaking abala para kay Suho ang mga batas na meron ang kanilang mundo. Sinabi din ni Dushik na nasa lugar na ito ang totoong kalayaan, kaya naman inalok niya si Suho na sumali sa kanya at sinabing gagawin niya itong hari sa lugar na ito. Si Suho ay bigla namang sinipa sa mukha si Dushik at sinabing matulog na lang ulit ito. Si Suho ay muling tinanong na kung may mga bounty nga daw ba talaga ang grupong ito, na sinang-ayunan naman ni Jaeshik dahil mga dating kriminal daw ang mga ito. Ang isang lalaki ay nalungkot dahil mukhang wala na daw silang magagawa. Ang ating bida ay napansin na masyadong marami ang mga ito para kanyang madala, kaya naman sinabi ng lalaki na meron silang sasakyan na pwedeng magamit ng ating bida. Si Suho ay muli namang natuwa at sinabing papatulugin niya muna ang grupo habang sila ay nasa biyahe. Matapos ang sigawan ng mga kriminal habang pinapatulog sila ni Suho, sila naman ay nasa kalagitnaan na ng biyahe kasama ang lahat ng kriminal na pinatulog ng ating bida. Si Jaeshik ay nagpasalamat sa tulong ni Suho, kaya naman tinanong niya na kung paano sila makakabawi sa kanya. Si Suho ay sinabi naman na hindi niya na kailangan ng kapalit o reward mula sa kanila dahil hindi naman daw siya nandoon para tulungan sila. Ang dalawa ay nagpasalamat pa din naman dahil patay na daw sana sila kung hindi dahil sa ating bida. Si Suho ay sinabi na lang din naman na sila na ang bahala kung ano ang isipin nila sa kanyang ginawa. Tinanong niya ang grupo na kung ano ang kanilang mga magic o skills. Si Jaeshik naman ay sinabi na may swordsmanship, track at search siya na kakayahan. Si Suho ay nagtaka dahil sa may tatlong skill ang lalaki, kaya naman sinabi nitong swordsmanship ang kanyang awakening skill at ang dalawa naman ay natutunan niya sa mga skill books. Si Suho ay naintriga naman na malaman na pwede daw palang matuto ng magic sa pamamagitan ng mga books. Ang lalaki ay napaisip naman at nagtataka na kung bakit walang alam si Suho sa kanyang mga sinasabi. Habang inaalala ang laban kanina, iniisip naman ni Suho na kailangan niyang matuto ng isa o kahit dalawang skill upang magamit sa hinaharap. Siya ay bigla na lang din nakita ang kakaibang liwanag na nagmula sa isang lugar. Siya ay tinanong din ang grupo na kung portal nga daw ba ang nakikita niyang liwanag. Si Jaeshik ay muling nagulat dahil sa hindi din alam ni Suho ang tungkol sa bagay na ito. Ayon kay Jaeshik, isa itong portal na may pinakamababang uri na level 1 dungeon. Si Suho ay nasayangan din naman dahil kung may mercenary license lang daw siya ay pwede na daw sana siyang pumasok sa portal na ito. Si Jaeshik ay muling nagulat na malaman na wala pa daw palang mercenary license ang ating bida, na muli niya namang kinumpirma na wala siyang lisensya.
Sa oras na nagbukas ang isang portal ang militar, ay inaatake ang mga halimaw na lumalabas mula rito dahil tanging mahihinang halimaw lang daw ang nakakalabas sa portal. Upang makapag-level up kailangan nilang tumalo ng mga halimaw, ngunit dahil sa kaunting experience points lamang ang nakukuha sa field, kailangan daw nilang pumasok sa portal upang mag-level up sa rank. Upang makapagpa-level up ng mas mabilis kailangan daw nilang tumalo ng mas malakas na halimaw at makuha ang dimensional energy ng mga ito. Nagtaka din ang lalaki na kung paano nga daw ba natalo ng isang baguhan na walang lisensya na matalo ang isang C-rank na katulad ni Dushik. Ang ating bida ay napansin at nagtaka na kung bakit tulala sa kanya ang lalaki, kaya naman tinanong na din ito na kung ano nga daw ba ang rank ni Suho. Ang ating bida ay sinabing F-rank siya, na ikinagulat naman ng tatlo at muntikan pa silang mahulog sa bangin ng dahil sa pagkabigla. Tinanong din ni Suho na kung ano nga daw ba ang pabor na gustong ipagawa sa kanya ni Jae-shik. Mula sa ibang lugar ang mga militar ay nakaabang sa labas ng isang portal. Mula rito ay lumabas din naman ang isang lalaki kasama ang kanyang grupo, pati na din ang tatlong baguhan na kasama nila kanina sa loob ng sasakyan. Habang sugatan ang tatlong baguhan, ang medical team naman ay nakaabang na din sa kanila at handa silang tulungan. Ang lalaki ay bigla na lang din nainis dahil sa panahon ngayon ay halos libre na lang daw ipinapamigay ang mercenary license sa mga baguhan at duwag na walang kwenta. Ang kasamahan naman nito ay sinabing mag-relax lamang ang kapitan sa mga baguhan dahil sa alam naman daw nito ang kinakaharap ng kanilang guild na muli namang nakapagpainis sa kanya. Ang mga mayaman na pamilya ay ipinapadala ang kanilang mga awakeners na anak upang samahan sila ng mga veterano para makapag-level up. Dahil sa pagdala ng mga walang kwentang rich kid sa kanilang misyon, madalas daw na nakakawawa ang mga guilds ng walang napapalang maganda. Habang patuloy na naiinis ang kapitan, ang kasama niya naman ay sinabing kumalma lang ito at inalok siyang uminom na lang mamaya ng alok. Ang dalawa ay nagtaka din naman na kung bakit nga daw ba may militar sa level 1 dungsyon na ito. Matapos magkita ng dalawang kapitan, tinanong naman ni Kang na kung anong nangyayari. Kaya naman sinabi na din ni Jiang na may nagsuko sa kanila ng 10 Ravagers kanina. Ayon kay Jiang, isa sa mga ito ay si Dushik na malamang narinig na daw ni Kang na kanya din namang ipinagtaka. Si Kang ay sinabi din na malamang bumisita sa lugar na ito ang mga high ranker. Ngunit sinabi naman ni Jiang habang natatawa na isang baguhan na F-rank lang daw ang nakagawa nito na wala pang lisensya ng pagka-mersenaryo. Na ikinagulat naman nila Kang at tinanong na kung paano ito nangyari. Habang ikwenekwento ni Jiang ang mga sinabi ng witness, si Kang naman ay hindi makapaniwala sa kwento at nagtaka na kung sino nga daw ba talaga ang gumawa nito. Agad niya ding tinanong si Jiang na kung saan na nga daw ba nagpunta ang ating bida. Matapos sabihin ni Jiang na nakita niyang pumasok si Suho sa portal, si Kang naman ay bigla na lang bumalik sa portal, na ipinagtaka naman ng kanyang kasamahan na kung anong gagawin ng kanyang kapitan. Si Kang ay natutuwa habang tumatakbo dahil kung tama ang kanyang hinala makakabingwit daw siya ng isang malaking isda. Si Kapitan Kang ay agad dumiretso sa operator, na ipinagtaka naman nito sa pagdating ni Kang. Tinanong ng lalaki na kung ano nga daw ba ang kailangan nito. Siya ay tila nagmamadali at tinanong na kung saang portal nga daw ba pumasok ang taong nakahuli kay Dushik. Ang ating bida at si Jae-shik ay tuluyan ng nakapasok sa portal. Si Suho ay namangha sa kanilang kasuotan dahil gamit ito ay hindi man lang sila nasaktan sa pagpasok ng portal. Ayon kay Jae-shik, gawa daw ang kanilang kasuotan sa material na may dimensional energy, mukha lang din daw itong normal na kasuotan, ngunit nagkakahalaga daw ito ng $2,000. Si Suho ay napalingon at nagtaka na kung ano ang liwanag na kanyang nakikita. Si Jae-shik ay sinabi naman na isa itong lagusan. Sinabi niya din na ang pinasukan nilang portal kanina ay mayroong 38 na lagusan papunta sa iba't ibang dungsyon. Ayon sa kanya 24 daw ang portal na kanilang pinasok. Ang lagusan ay bigla na lang nawala na ipinagtaka naman ni Suho, kaya naman sinabi ni Jae-shik na lilitaw ulit ito sa oras na na-cleared na nila ang dungsyon na ito. Tinanong ni Suho na kung kailangan nga daw ba nilang patayin ang lahat ng halimaw sa lugar. Ngunit sinabi naman ni Jae-shik na ang kailangan lang daw nila ay ang patayin ang pinakamalakas sa dungsyon para magbukas ang lagusan. Ang ating bida ay natuwa at nagpasalamat sa impormasyon. Sinabi niya din na maghintay na lang dito si Jae-shik dahil tatapusin niya na daw ng mabilis ang pag-clear sa dungsyon na ito. Si Jae-shik ay nagtataka sa mga sinasabi ni Suho, ngunit ang ating bida naman ay naghanda na at bigla na lang nawala sa harapan ni Jae-shik. Matapos ang pambihirang lakas at bilis na ipinakita ni Suho, iniisip naman ni Jae-shik na malamang magawa ni Suho na matalo ang record ng pinakamabilis na pag-clear sa level 1 dungsyon. Siya ay bigla na lang din nagulat dahil sa walang search skill ang ating bida, kaya naman kapag lumitaw daw ang lagusan pabalik siguradong hindi ito makikita ni Suho. Maaari din daw itong matrap sa lugar na ito dahil may time limit lamang daw ang lagusan na lilitaw. Ang lagusan papunta sa dungsyon 24 ay tuluyan ng nagsara
na agad namang sinabi ng operator kay Kapitan Kang na kanya din namang hindi nagustuhang marinig. Mula sa loob ng dungeon, ang grupo ng goblin ay abalang nagpapatrol sa paligid. Bigla na lang din bumagsak ang isa sa kanila na ikinaalerto naman ng dalawang goblin. Ang natitirang halimaw ay mabilis na din namang tinapos ni Suho. Pinulot niya na din ang patalim na dala ng goblin at muli itong sinaksak. Hindi nagtagal siya naman ay nagawa na ding makuha ang blood crystal ng goblin. Si Suho ay nadismaya matapos niyang makakuha lamang ng isang blood crystal sa 3 halimaw na kanyang pinatay. Ayon sa kanya, kailangan niya din daw makapagpa-level up ng mabilis. Hindi nagtagal si Jeshik ay sinundan ang pinuntahan ni Suho, ngunit siya naman ay natagpuan lamang ang maraming bangkay ng mga goblin habang sinusundan ang ating bida. Matapos niyang gamitin ang kanyang track skill, siya naman ay muling napansin kung saan pumunta si Suho. Ang ating bida ay kasalukuyan ng may 102 points. Nalaman niya din na gamit ang kanyang points, ay pwede siyang makabili ng mga skill sa kanyang shop. Habang binibili niya ang Tame Beast skill, siya naman ay biglang inambush ng mga goblin. Siya ay napansin ang balak gawin ng mga halimaw, kaya naman pinagsusuntok niya sila at inubos ng mabilis. Ilang sandali pa, si Suho ay nagkaroon na ng mahigit 500 points at tuluyan na ding nag-level up dahil sa dami na ng halimaw na kanyang natalo. Ang kanyang system ay muling may lumabas na error, na kanya namang ipinagtaka na kung ano na naman nga daw ba ang nangyayari. Hindi nagtagal bigla na lang din naman siyang nag-level up sa level 2. Siya ay nagpasya na ding bilhin ang isa pang skill na Summon Tree Spirit. Ang skill ay agad niyang ginamit, na bigla namang may mga liwanag na lumabas sa kanyang paligid. Matapos makita ang maliit na pixie, siya naman ay muli itong naalala sa kanyang mundong pinanggalingan. Inutusan niya na din ang Tree Spirit upang hanapin ang mga natitira pang goblin sa paligid. Ang spirit ay agad na din namang umalis at agad naghanap ng mga goblin sa lugar. Ayon kay Suho, ginagamit daw ng spirit ang mga memory ng puno at mga damo sa paligid upang maghanap. Napansin niya din na napakabagal nito na malamang dahil daw sa kanyang level na mababa. Matapos buksan ang kanyang status screen, siya naman ay muling may nakita sa kanyang shop na 2 bagong skill na search at track. Gamit ang natitira niyang points, binili niya na din naman ang 2 skill. Matapos niyang gamitin ang kanyang search at track na skill, siya naman ay may napansin mula sa kung saan. Natuwa din siya matapos niyang malaman ang kinaroroonan ng isang hindi normal na goblin. Si Suho ay mabilis na tumakbo sa gitna ng kagubatan hanggang sa makarating na siya sa lugar. Siya ay nakita ang halimaw, ganon na din si Jeshik na kanyang ipinagtaka. Tinanong ni Suho si Jeshik na kung ano nga daw ba ang ginagawa nito dito, na ikinatuwa namang makita siya ni Jeshik. Muling ipinaalala ni Suho na siya na ang bahala sa paghunting. Ngunit si Jeshik ay sinabi naman na siya ang mismong hinanting ng halimaw, kaya naman wala na siyang nagawa. Si Suho ay napangiti at agad namang naintindihan ang paliwanag ni Jeshik. Dahil sa kanyang sitwasyon, tinawag niya na din naman ang ating bida para tulungan siya nito. Si Suho ay agad na din namang sumugod sa halimaw at nagawa itong mapatalsik matapos ang isang sipa. Ang goblin boss ay agad nakabangon, ngunit ito ay hindi tinigilan ni Suho na atakehin at muling pinatalsik sa isang malakas na sipa. Si Suho ay mabilis na naman sumugod sa halimaw at mabilis na din itong sinaksak at pinatay, na muli namang nakapagpa-level up sa kanya dahil sa malaking experience points na nakuha niya sa goblin. Si Jeshik ay natulala na lang naman sa isang sulok matapos niyang makita ang pambihirang lakas ng ating bida. Si Suho ay sinabi na malamang pabukas na ang lagusan, na sinang-ayunan na lang naman ni Jeshik. Matapos nilang makalabas, sila naman ay agad napansin ng operator. Ang dalawa ay sinabi din na mukhang lumabas na daw ang taong hinahanap ni Kapitan Kang kanina. Ang operator ay bigla na lang nagulat at napasigaw, hindi din siya makapaniwala sa clear time na nagawa nila Suho. Si Jeshik ay tuluyan ng nagpaalam at sinabing babalik na siya sa kanyang mga kagrupo, na sinang-ayunan naman ni Suho at sinabing maganda ang ipinakita nito kanina. Mula sa loob ng warehouse, ang ating bida ay nagawa na din namang iwan ang kanyang kasuotan at mabilis nang nakalabas. Si Kang ay sinalubong din naman siya, na ipinagtaka naman ni Suho na kung sino ito. Si Kapitan Kang ay nagpakilala sa ating bida, at tinanong na kung may libreng oras nga daw ba ito para kanyang makausap ng ilang minuto. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nagkakape na. Nagtaka din si Suho sa Sheila Guild na tinutukoy ni Kang. Kaya naman sinabi nitong sumali si Suho sa kanilang guild at sinabing sisiguraduhin ng kanilang guild ang paglakas ng ating bida. Si Suho ay agad namang sinabi na hindi siya interesado sa alok, na ipinagtaka naman ni Kang. Iniisip niya din na kung gusto nga daw ba ni Suho na pataasin ang alok na kanyang ibibigay. Ayon kay Kang, kung sakaling nakasali na daw ito sa ibang guild ay handa silang higitan ang offer ng kabilang guild para makuha ang ating bida. Si Suho ay agad din namang sinabi na wala siyang sinalihang guild. Si Kang ay sinabing rank 4 ang kanilang guild sa bansa, ngunit hindi naman daw nagkakalayo ang lakas ng top 4 na guild, kaya naman hindi daw ito malaking bagay.
Pinangako niya din kay Suho na makukuha nito ang pinaka-the best na treatment kapag sumali siya sa kanilang guild. Ang ating bida ay muli namang tumanggi sa alok dahil sa hindi daw siya ang tipo na makikipagtrabaho para sa iba. Mula sa bahay nila Junho, ang ating bida ay nakabalik na, napansin niya din na walang tao mula rito. Si Suho ay nahiga sa rooftop habang iniisip na malamang namasyal ang mag-ama. Ang matandang si Suika ay napansin ang ating bida at sinabing mahilig magsayang ng oras ang mga kabataan sa panahon na ito. Si Suho ay inalok naman ang matanda para mahiga dahil napakaganda daw ng panahon para matulog. Si Suika ay sinabi namang abala siya sa pagsampay ng nilabhan, hindi nagtagal si Suho naman ay tinulungan na din ito na magsampay. Tinanong ng matanda na kung siya nga daw ba talaga ang nakakatandang kapatid ni Junho na sinang-ayunan naman ni Suho. Ang matanda ay nagtaka din naman dahil sa batang itsura ni Suho. Pabiro niya ding sinabi na malamang tumatanda pabaliktad ang ating bida. Si Suho ay sinabing mas matanda pa siya ng maraming beses kay Suika na hindi naman agad nito pinaniwalaan. Ang ating bida ay sinabing totoo ang kanyang sinabi, kaya naman sinabi ng matanda na sa sobrang dami ang nangyayaring kakaiba sa kanilang mundo ay malamang totoo nga daw talaga ang sinasabi ni Suho. Dahil sa 10 taon na pagkakawala ni Suho, pinayuhan niya naman ang ating bida na alagaan nito ang kanyang sarili dahil kapag muli daw itong nawala ay siguradong malulungkot daw muli ang kapatid nito. Si Suho ay sinabi hindi siya madaling mamamatay, ngunit ang matanda ay sinabi din naman na ang mga taong ganito ang sinasabi ay siyang unang namamatay. Hindi nagtagal dumating na ang mag-ama, tinanong din nila si Suika na kung nasa taas nga daw ba si Suho na kanya namang sinang-ayunan. Matapos nilang magkita-kita, si Suho naman ay may ibinigay na sobre na ipinagtaka naman ni Junho na kung ano ito. Ayon sa ating bida naglalaman ito ng $50,000, kaya naman bayaran na daw ni Junho ang lahat ng kanyang utang. Si Junho ay nauutal at hindi alam ang sasabihin, kaya naman inutusan na ito ni Suho na bayaran na nito ang kanyang utang at bumalik kaagad upang makapagsabay pa silang mag-dinner mamaya. Si Junho ay hindi daw alam ang gagawin at sasabihin, kaya naman sinabi ni Suho na huwag na itong umiyak at umalis na lang, na sinang-ayunan naman ni Junho. Siya ay biglang tinawag si Junho na kanya namang ipinagtaka. Ang ating bida ay sinabing bumili ito ng alak at pulutan bago ito umuwi na masayang sinang-ayunan naman ni Junho. Habang naglalaro ang batang lobo at si Gunho, ang ating bida naman ay nakatanggap sa system na kailangan niyang pangalanan ang batang lobo. Tinanong ni Suho na kung anong bagay na pangalan sa batang lobo. Kaya naman sinabi ni Gunho na gusto niya itong pangalanan na Bekgu na nagustuhan naman ni Suho. Matapos niya itong pangalanan na Bekgu, sila Gunho at Bekgu naman ay nagpatuloy sa paglalaro. Ang araw ay malapit ng lumubog, habang si Gunho naman ay gutom na at nagtataka na kung bakit napakatagal dumating ng kanyang tatay. Ilang sandali pa, napansin ni Suho na dumating na si Junho. Habang sinasalubong nila si Junho, ito naman ay makikitang duguan sa kanyang katawan na ikinagulat naman ng kanyang anak na makita. Bigla na lang din itong bumagsak na hindi naman nagustuhang makita ni Suho. Ang eksena ay nalipat sa lugar ng mga nagpapautang. Ang dalawa ay nag-uusap tungkol sa kung sino ang pupustahan nila sa laban ng SPFC. Nang bigla na lang may kumusyon na nangyayari mula sa labas. Ang kanilang boss ay nagtaka sa nangyayari, kaya naman inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tignan ang nangyayari sa labas. Mula sa pintuan ay biglang pumasok ang isa nilang tauhan, habang sinasabi na nasa panganib sila. Matapos lumitaw ng ating bida, bigla niya namang hinila mula sa dilim ang isang lalaki. Matapos nilang masaksihan ang nangyayari, sila naman ay sumugod na din sa ating bida. Ang isa nilang kasamahan ay bigla na lang tumilapon papasok, kaya naman sinabi nilang lumabas ang ating bida sa tinataguan nito at huwag maging duwag. Mula sa madilim na sulok, ang ating bida ay tuluyan ng lumabas at sinira na din ang kanilang pintuan gamit lamang ang isa niyang kamay ng walang hirap. Habang nagugulat ang mga kalaban, ang pintuan ay ibinato na din naman ni Suho sa kanila. Habang gumagawa ng gulo si Suho sa loob ng kwarto at isa-isang pinapabagsak ang mga kalalakihan, ang boss naman ay nagsimulang manginig sa kaba. Habang palapit si Suho sa dalawang lalaki, tinanong naman ng boss na kung sino nga daw ba ang lokong ito. Ang kasamahan niya ay sinabi na mukhang awakener ang ating bida, ngunit ito naman ay biglang sinipa ang kanilang mesa na nagawa namang masaktan ang dalawang lalaki. Si Suho ay tinanong na kung siya nga daw ba si Kim Jong-so na kanya namang sinang-ayunan habang kinakabahan. Tinanong niya din na kung sino nga daw ba ang ating bida. Si Suho ay sinabi naman na siya ang taong magbabayad ng utang ni Junho, habang ang boss naman ay nalaman na din na siya daw pala ang tinutukoy ng kanyang mga tauhan na nanggulpi sa kanila. Ayon sa boss nagtatrabaho daw sila ng tapat at maayos, kaya naman hindi daw makakataka si Suho sa mga ginawa nito. Ang lalaki ay bigla na lang sinampal ni Suho na nagawang matanggal ang mga ngipin nito. Habang patuloy niya itong pinagsasampal, tinanong niya naman na kung bakit pa nila binugbog ang taong gusto lang magbayad ng utang.
Kailangan lang daw nilang tanggapin ang pera at hayaan na ang kanyang kapatid, ngunit hindi daw nila ito nagawa. Si Suho ay patuloy sinampal ang lalaki, habang ito naman ay nakikiusap na buhayin pa siya ni Suho. Tinanong niya din na kung tatanggapin nga daw ba nito ang pera at kalimutan ang lahat o kung gusto daw ba nitong mamatay kakasampal sa kanyang mukha. Si Jongso ay piniling tapusin na ang pagkakautang ni Junho. Hindi nagtagal ang grupo ni Jongso ay nagtipon sa harap ng ating bida habang sinasabi na bayad na ang utang ni Junho sa kanila at hindi na nila ito pakikialaman pa. Si Suho ay sinabing lakasan nila ang kanilang sinasabi, kaya naman muli nilang inulit ang kanilang mga sinabi. Ang ating bida ay sinabing patay sila kapag muli silang nagkita, kaya naman pilitin daw nilang hindi siya muling makita ng grupo na kanila namang sinang-ayunan. Habang sila ay nakayuko, hindi naman nagtagal ay napansin na nilang nakaalis na si Suho. Si Jongso ay bigla din namang nainis sa ating bida, at sinabing siguradong papatayin niya ang dalawang magkapatid matapos niya daw tawagan ang kanyang mga koneksyon. Ang eksena ay nalipat kay Kang, kung saan sinabi niya kay Park na nakahanap siya ng isang totoong may talento. Si Park ay nagtaka na kung sino na naman niya daw ba ang tinutukoy nito, kaya naman agad ipinakita ni Kang ang profile ni Suho na tinatawag niyang Super Rookie. Si Park ay napansin naman na isa lang itong F-rank na ngayong araw lang din naging Awakener. Si Kang ay natuwa din naman at sinabing kakaiba daw talaga ang nahanap niya ngayon. Sinubukan ni Park na tignan pa ng mas malalim ang tungkol sa ating bida, ngunit tanging access denied lamang ang lumabas sa kanyang screen, na ipinagtaka naman ng dalawa. Si Park ay nagsimulang maintriga kay Suho, kaya naman sinabi ni Kang na subukan ni Park ang lahat para makita ang mas malalim pa tungkol sa ating bida. Matapos ang ilang pindutan, sila naman ay nagawang may mas malaman pa tungkol kay Suho. Habang pinagmamasdan nila ang mga normal na stats ni Suho, sinabi naman ni Kang na tignan nila ang skill na meron ang ating bida. Si Park ay nakitang conjurer si Suho na naglalabas ng tinapay at bote ng tubig, na ipinagtaka naman ng dalawa na kung anong klaseng skill nga daw ba ito. Matapos nilang ma-imagine ang pakikipaglaban ni Suho sa kanyang kalaban, napansin naman ni Park na nawala din ang ating bida ng 10 taon kaya naman siguradong may nangyayari daw na hindi tama tungkol sa taong ito. Si Park ay naghinala na mukhang special agent si Suho, kaya naman tigilan na daw ni Kang ang pag-scout sa taong ito. Matapos ang kanilang pag-imbestiga, inalok naman ni Kang na uminom na lang muna sila ng kape ni Park. Habang naglalakad sila palabas, sinabi naman ni Kang na ipagpatuloy ni Park ang pagbantay kay Suho, na muli namang sinabi ni Park na sumuko na ito sa ating bida. Mula sa hospital, ang ating bida ay binisita ang kapatid niyang si Junho. Nagtaka din ito na kung bakit napakaraming pagkain ang binili ni Suho, kaya naman sinabi ni Suho na mas mabilis itong gagaling kapag kumain ito ng marami. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, tinanong naman ni Junho na mukhang bukas na ang mercenary exam ni Suho na kanya namang sinang-ayunan. Si Junho ay sinabi din na maganda kung makakapasa si Suho sa exam at makapasok sa isang guild. Ang ating bida ay iniisip din naman na isa siyang hari ng kagubatan, kaya naman hindi niya daw maisip na magtatrabaho siya para sa iba. Tinanong ni Junho na kung may guild na nga daw ba itong balak masalihan. Ang ating bida ay sinabi naman na hindi siya sasali sa anumang guild, dahil sa gagawa na lang daw siya ng kanyang sariling guild, na ikinagulat naman ni Junho na marinig. Ang eksena ay nalipat sa Awakener Bureau kung saan paalis na si Soyang. Ang kanyang boss ay bigla siyang tinawag, na kanya namang ipinagtaka na kung anong kailangan nito. Tinanong ng kanyang superior na kung anong pinagkakaabalahan ng dalaga nitong mga nakaraang araw, kaya naman sinabi nitong wala. Ang kanyang boss ay sinabing may 2 breakouts na sa area na binabantayan nito, kaya naman maging responsable naman daw si Soyang. Ang dalaga ay tinanong naman na kung hindi nga daw ba nila kaya nang wala siya. Dahil sa kulit ng dalaga sumasakit na din daw ang ulo ng kanyang boss dahil sa palagi na lang daw tumatawag ang portal management sa kanya. Dahil sa ginagawa na lang ni Soyang ang kanyang gustong gawin, hindi na daw alam ng kanyang boss ang kanyang gagawin sa kanya. Muli niya ding sinabi na huwag sayangin ni Soyang ang talento nito, ngunit sinabi niya lang naman na hindi niya magawang mag-focus sa trabaho nitong mga nakaraan. Ang kanyang boss ay may ibinigay na papel na ikinagulat naman ni Soyang dahil sa akala niya daw na makakapagpahinga na siya. Ang kanyang boss ay sinabing hindi lang naman daw si Soyang ang pupunta, kaya naman kailangan daw nito pumunta kahit papano. Ang dalaga ay paalis na, habang sinasabi naman ng kanyang boss na huwag basta magbagsak ng mga aplikante si Soyang porket wala ito sa kanyang mood. Ngunit ang dalaga ay muli namang sinabi na normal lang bumagsak ang mga walang kwenta na hindi kayang protektahan ang sarili nila. Mula sa isang gusali ng Awakener Bureau ang mga aplikante na kukuha ng exam sa pagiging mercenary ay nagtipon. Ang vlogger na si Dongso ay gumagawa ng livestream kung saan pinapaalam niya sa lahat na makapapasa siya sa mercenary exam dahil sa medyo madami ang nagdodonate sa kanya habang nasa exam pa lamang siya.
Iniisip niya naman na siguradong mas marami pa ang magdodonate kapag gumawa na siya ng content sa paghunting ng mga halimaw. Ang mga supervisor ay dumating na, kaya naman mukhang mag-uumpisa na daw ang kanilang exam at dito na din matatapos ang kanyang stream. Ang ating bida ay biglang lumapit kay Dongso na pinagmamasdan ang ginagawa nito. Tinanong din ni Dongso na kung first time nga daw ba nitong makakita ng live stream. Tinanong ni Suho na kung sino ang kausap nito kanina, ngunit si Dongso naman ay nag-umpisa ng mainis at sinabing lumayo si Suho sa kanya. Ang ating bida ay sinabi din na nakakatawa si Dongso, na mas lalo namang nakakapagpainis sa kanya. Hindi nagtagal nagpakilala na ang head supervisor na si Yongso at sinabing aabutin ng 3 araw ang kanilang exam. Ipinakilala niya na din ang 21 na supervisor na siyang magdedesisyon kung makakapasa sila sa mga exam. Ang mga aplikante ay nakilala na din naman ang mga supervisor na kung saan mas malaki ang tsansa nilang makapasa at mga supervisor na din na mahigpit magpasa. Ayon kay Yongso nakatanggap na sila ng mga numero bago pumasok, kaya naman ang kailangan na lang daw nila gawin ay pumila sa supervisor na naka-assign sa kanila. Habang tinatawag ang kanilang pangalan at kung saan sila naka-assign na supervisor, sila naman ay agad na din kumilos para pumila. Si Dongso ay bigla na lang nalungkot dahil sa napakamalas niya daw sa napuntahan niyang supervisor. Ang ating bida ay tinawag na din at napunta sa parehong grupo ni Dongso. Siya ay bigla na lang din napansin si Soyang na agad niya namang nakilala bilang si Blandy, na kanya din namang ikinatuwa. Hindi nagtagal ang dalaga ay napansin na din naman ang ating bida na nagpalaki naman ng kanyang mata. Ilang sandali pa, ang mga aplikante ay pinapunta muna sa kanilang kwarto upang maghintay sa mga susunod na instruksyon. Habang papunta na sila sa kanya-kanyang kwarto ng grupo, ang ilang kalalakihan naman ay napansin ang gym at octagon cage sa isang kwarto. Si Dongso ay nakapasok na sa kwarto habang sinasabing nakakahiya para sa kanyang mga viewers na babagsak siya dahil sa isang mahigpit na bruha pa daw siya napunta. Habang abala ang lahat sa room 15 na inaayos ang kanilang gamit. Si Suho naman ay napansin si Dongso at tinanong na kung bakit ito malungkot. Si Dongso ay agad namukhaan si Suho at napagtantong kagrupo niya daw pala ito. Tinanong ni Dongso na kung alam nga daw ba ni Suho na kung bakit bruha ang tawag nila sa Blandy na supervisor, na kanya namang ipinagtaka. Siya ay sinabi din naman na nagbabagsak daw ang dalaga ng mga aplikante dahil lamang sa pagkakaroon nito ng hindi magandang araw, kaya naman napakahirap daw makapasa sa kanya. Si Suho ay sinabi naman na walang kasalanan ang supervisor dahil kasalanan na daw ito ng mga aplikanteng hindi handa sa kung anuman ang exam na ipapagawa sa kanila. Si Dongso ay wala naman ng nasabi at iniisip na wala daw talaga siyang mapapala kay Suho. Siya ay sinabi din na magpakita ito ng paggalang sa nakakatanda. Nagtaka din siya na kung bakit kinokontra na lang daw palagi ni Suho ang kanyang mga sinasabi. Si Suho ay sinabi naman na kung galit ito sa kanya ay magsuntukan na lang sila gaya ng mga tunay na lalaki. Ang mga kasama nila sa grupo ay napansin ang dalawang nagkakainitan, habang si Dongso naman ay sinabi mukhang minamaliit siya ni Suho na sinang-ayunan naman ng ating bida. Dahil sa inis na nabuo kay Dongso, inalok niya naman ang ating bida na sumunod sa kanya sa gym. Ilang sandali pa, dumating na si Soyang sa kwarto ng kanyang grupo, ngunit nainis at nagtaka naman siya kung bakit walang tao sa loob ng kwarto. Hindi nagtagal, ang buong grupo ay nakarating na sa octagon cage ng gym para manood ng laban. Si Dongso ay sinabi din na napakamalas ni Suho para lumaban sa kanya, dahil sa mukhang hindi daw alam nito na isa siyang racing star boxing YouTuber. Si Suho ay nagtaka naman kung nakakain niya daw ba ang YouTuber na sinasabi nito, na mas lalo namang nakapagpainis kay Dongso. Habang masaya ang kanilang mga kagrupo sa isang sulok, si Dongso ay nagsimula na din namang mag-warm up ng suntok. Habang natutuwa si Suho sa mga nangyayari, sinabi naman ni Dongso na hindi niya sasagutin ang pampahospital ni Suho sa oras na tumama ang kanyang suntok. Si Dongso ay tuluyan ng umatake, ngunit si Soyang ay bigla namang dumating sa lugar at pinahinto ang laban na ikinagulat naman nilang makita. Matapos sabihin na bumalik na silang lahat sa kanilang kwarto, ang dalawa naman ay tinanong niya na kung gusto na nga daw ba nilang bumagsak kaagad. Si Dongso ay nag-umpisang magpaliwanag, ngunit sinabi naman ni Soyang na tanging isa lang ang kailangan niyang pagbuntungan na may kasalanan. Siya ay sinabi din na ipagpatuloy ng dalawa ang kanilang laban, habang ang matatalo naman daw ay tuluyan ng babagsak sa exam. Si Dongso ay napansin naman na baliw daw talaga ang dalagang ito gaya ng kanyang inaasahan. Siya ay napansin din na palapit na sa kanya si Suho. Naghanda na ding lumaban si Dongso at sinabing kasalanan ni Suho kung bakit ito babagsak kaagad sa exam. Ang ating bida ay napangiti na lamang at sinabing siya ang dapat mag-sorry kay Dongso sa gagawin nito sa kanya, na mas lalong ikinainis naman nito at tuluyan ng sumugod. Si Suho ay madali lang siyang nasuntok ng solido sa mukha, na mabilis namang nakapagpabagsak kay Dongso, na ikinagulat na lang din makita ni Soyang.
Iniisip din ang dalaga na si Suho ang dahilan kung bakit ang pakiramdam niya noong una niya itong makita ay hindi pa din natatanggal. Tinanong ni Suho na kung bakit natutulala ang dalaga, kaya naman tinanong niya ito na kung gusto niya daw ba siyang labanan, na ikinainis namang marinig ni Soyang. Ang ating bida ay humingi din ng kondisyon kapag nanalo siya, at ito ay huwag na daw nitong ibagsak si Dongso. Si Soyang ay sinabi namang baliw na si Suho. Inilapag niya na din ang kanyang espada at tuluyan ng pumasok sa oktagon. Tinanong ni Soyang na kung irregular nga daw ba si Suho, na kanya namang ipinagtaka na kung ano ito. Ang dalaga ay bigla na lang sumugod at sinabing malalaman ito ni Suho kapag nagawa nitong mabuhay. Habang sinasangga ni Suho ang mga atake, ang dalaga naman ay patuloy sa kanyang mga pag-atake. Habang pasugod ang dalaga, sinabi niya din naman na dadagdagan niya pa ng isang kahilingan ang request ni Suho kapag nanalo ito sa kanya. Matapos ang isang malakas na sipa, ang dalaga naman ay nakakaramdam pa rin ng kakaiba sa ating bida. Si Soyang ay nagulat matapos niyang makitang nagawang makakapit ni Suho sa steel cage. Namangha din si Suho dahil sa mas malakas daw pala ang dalaga kaysa sa kanyang inaasahan. Si Soyang ay muling sumugod at muling nagpakawala ng sipa. Si Suho ay patuloy nakakaiwas sa mga atake habang pinapaulanan na naman siya ni Soyang ng iba't ibang klase ng atake. Ilang sandali pa, si Suho ay biglang bumuelo para sumuntok na ikinagulat naman ni Soyang. Bago pa siya matamaan ng solido, nagawa naman ng dalaga na makapagpalabas ng energy shield na nagawa namang mabasag ni Suho at mapatalsik si Soyang. Nagulat din ang dalaga matapos nitong masira ang kanyang shield gamit lamang ang isang suntok. Ang ating bida ay nagpatuloy sa kanyang pagsugod habang si Soyang naman ay hindi makapaniwala sa lakas nito. Matapos sabihin ni Soyang na isa daw talagang irregular si Suho, siya naman ay bigla na lang din sumuko sa kalagitnaan ng kanilang laban. Ang ating bida ay sinabing nag-iinit pa lang ang kanilang laban, ngunit ang dalaga naman ay sinabing maliit ang espasyo ng lugar na ito para magamit niya ang kanyang mga skills, kaya naman sa susunod na lang daw ulit sila maglaban. Si Suho ay nasayangan sa kanilang laban, habang si Soyang naman ay sinabing natalo siya, kaya naman tinanong niya kung ano nga daw ba ang hiling ni Suho. Ang ating bida ay bigla namang sinabi na gusto niyang mabembang ang dalaga at gumawa ng maraming baby. Dahil sa mga sinabi ni Suho, siya naman ay biglang sinampal ni Soyang na nagawa namang makita ni Dongso mula sa isang sulok. Nagtaka din siya na kung bakit nga daw ba siya natutulog sa lapag. Hindi nagtagal umalis na si Soyang habang naiinis sa ating bida. Ilang sandali pa, si Dongso ay napagtanto na mukhang nawalan siya ng malay matapos ng isang suntok. Nalungkot din siya dahil sa kailangan niya na daw umuwi dahil sa pagkabagsak niya sa exam. Habang lugmok si Dongso, napansin niya naman si Suho at tinanong na kung masaya na nga daw ba itong na-disqualified siya sa exam. Ang ating bida ay sinabi namang hindi pa ito bagsak, na kanya namang ipinagtaka. Mula sa isang sulok ay may security camera na nakatutok sa nangyaring laban, na ikinagulat naman ni Yongso na makitang matalo si Soyang. Ang ating bida ay niyaya nang umalis si Dongso. Habang nagtataka siya sa sinabi ni Suho, sinabi naman ng ating bida na kinausap niya ang dalaga na tanggalin na ang disqualification ni Dongso, na kanya namang ikinagulat. Tinanong niya din na kung ito nga daw ba ang dahilan kung bakit nasampal si Suho, ngunit ito naman ay sinabing wala na siyang sasabihin pa. Si Dongso ay iniisip na mukhang dahil sa kanya kung bakit nagpasampal ang ating bida kay Soyang. Siya ay napaiyak na lamang, habang iniisip na isang tunay na lalaki daw talaga ang ating bida. Bigla na lang din siyang sumunod kay Suho habang tinatawag itong Big Bro. Mula sa speaker, si Suho ay ipinatawag para pumunta sa supervisor office. Ilang sandali pa, si Suho ay tinanong na kung bakit siya ipinatawag. Si Yongso ay ipinaalam na nakarecord ang kanilang pag-uusap na naintindihan naman ni Suho. Ayon sa kanya, nagulat daw siyang mapanood ang pagkapanalo nito laban sa isang B-rank awakener, kaya naman tinanong niya si Suho na kung isa nga daw ba siyang irregular. Ang ating bida ay sinabing pangalawang beses niya na itong narinig, ngunit wala daw siyang idea kung ano ang sinasabi nilang irregular. Habang napapaisip si Yongso, sinabi niya naman na mukhang wala pang nagsabi kay Suho tungkol sa mga bridge portals. Ayon sa kanya, ang bridge portals ay ang tatlong planeta na konektado sa Earth. Ang isang planeta ay ang Aruka, kung saan namumuhay ang mga elves at dwarfs. Magkasundo din daw ang planetang ito sa Earth at madalas nakikipag-ugnayan sa kanila. Ang mga Earthling na nakakabalik mula sa mundong ito ay nagkakaroon ng skills na may kinalaman sa magic at artifact crafting. Ang isa pang planeta ay ang Gochon, kung saan naninirahan ang mga Mamons at martial artist. Ang dalawang grupo ay matagal na din daw naglalaban upang malaman kung sino ang mamumuno sa kanilang mundo. Ang huling planeta ay ang Meteor, kung saan naninirahan ang malalakas na orcs, dumagdag din ang iba pang halimaw na mapapanganib sa lugar. Ilang sandali pa, si Suho ay tapos na ding magkwento kay Yongso. Nagpasalamat na din ito sa napakagandang kwento ni Suho at muli nang pinabalik sa waiting room.
Matapos makalabas ng ating bida, si Yongso naman ay hindi makapaniwalang totoo ang mga sinabi ni Suho. Ilang sandali pa, si Sergeant Kim ay dumating. Si Yongso ay sinabi na si Kim na ang magiging supervisor ng Group 15, na kanya namang ipinagtaka dahil sa kanyang kaalaman ay si Soyang ang naka-assign sa grupong ito. Si Yongso ay sinabi naman na bigla na lang itong umalis na ipinagtaka naman ni Kim. Ayon sa kanya hindi niya nasasabihin ang dahilan, ngunit gusto niya daw na bantayan ni Sergeant Kim ang aplikanteng si Suho. Mula sa mga speaker, sinabi na din sa kanila na pumunta na sila sa training grounds. Ilang sandali pa mula sa training grounds, ang Group 15 naman ay napansin na nagbago ang kanilang supervisor. Si Sergeant Kim ay nagpakilala na din at sinabing siya ang magbabantay sa Group 15 simula ngayon. Ayon kay Kim ang kailangan lang daw nila ay tumakbo ng 100 meters sa loob ng 9 seconds. Si Dongso ay kumpiyansa na makakaya niyang makapasa sa unang exam, habang ang iba naman ay nag-aalangan na makapasa sila. Ang matabang babae ay inabot ng 13 seconds, kaya naman agad na itong bumagsak. Ang matabang babae ay sinabing isa siyang healer, kaya naman dapat mas madali daw ang kanyang exam. Ngunit ang tagabantay naman ay sinabing hindi babagal sa pagtakbo ang mga halimaw para sa kanya, kaya naman bagsak na daw ito at umalis na. Ilang sandali pa, natawag na din si Dongso para sumubo. Si Dongso ay kumpiyansang sinabi na madali lang siyang makakapasa sa unang exam, kaya naman sa next round na lang daw sila ulit magkita ng kanyang big bro. Ang pagtakbo ni Dongso ay inabot ng 8 seconds, kaya naman nakapasa na ito sa susunod na exam. Ang sumunod na susubok ay ang ating bida, kung saan agad na din naman siyang naghanda para tumakbo. Si Dongso ay sinabing tumakbo na si Suho, habang ang instruktor naman ay nakapokus ang mga mata sa ating bida. Si Suho ay mabilis nang tumakbo na nakagawa ng matinding puwersa sa paligid, na ikinagulat naman ng mga tao dahil sa pambihirang bilis na ipinakita ni Suho. Mula sa opisina ni Major Yongso, siya naman ay biglang tinawagan ni Sergeant Kim. Habang sinasabi na nakakagulat ang ginawa ni Suho sa exam, sinabi din naman nitong isisend niya na ang video. Tinanong ni Yongso na kung may mga reporter nga daw ba sa lugar. Nasinang-ayunan naman ni Sergeant Kim. Mula sa Returner Bureau si Miso ay nakatanggap ng tawag mula kay Yongso, na sinasabing nag-send ito sa kanya ng video ni Suho kaya naman dapat niya daw itong makita kaagad. Si Miso ay bigla namang nagulat habang pinapanood ang video ng ating bida. Pati ang kanyang kasamahan ay sinabing may kakayahan si Yongso na makadetect na kung nagsisinungaling ang isang tao. Kaya naman napag-alaman nilang totoo daw ang mga kwento ng ating bida kay Dr. Jungkook. Ang dalaga ay hindi din naman makapaniwala na totoo ang mga report na ibinigay sa kanila noon ng doktor. Dahil sa nagawa nitong matalo ang isang B-rank awakener at sa katotohanang totoo ang mga kwento nito. Malamang nanggaling daw ang ating bida sa pang-apat na planeta. Si Miso ay sinabing siguraduhin nilang walang mga reporter sa training grounds. Ngunit ang kasamahan niya naman ay nakita ang article tungkol sa ating bida, kaya naman mukhang nahuli na daw sila. Si Miso ay agad namang sinabi na burahin nila ang lahat ng article at pagtakpan ang mga nangyayari tungkol kay Suho. Ang maraming reporter ay nagsimulang magdagsaan habang tinatawag si Suho upang ma-interview nila ito. Si Miso ay naisip din na bigla na lang nagka-error ang kanilang Windows status mula noong dumating si Suho. Iniisip niya din na kung totoong nanggaling si Suho sa pang-apat na mundo ay magkakaroon sila ng kalamangan para magkaroon ng development project sa mundong ito. Ang mga otoridad ay bigla na lang din dumating sa lugar para pigilang makalapit ang mga reporter sa ating bida. Habang kumakain ang mga aplikante sila naman ay napansin na mukhang nandito ang mga reporter dahil sa nagawang record ni Suho. Habang kumakain ang dalawa, si Dongso naman ay natutuwang pinagmamasdan si Suho. Natutuwa din siya dahil sa proud daw siyang napatulog siya ni Suho sa isang suntok. Nasayangan din siya dahil hindi niya na-stream ang kanilang laban. Si Suho ay nagtataka na kung bakit ito nakatitig sa kanya, ngunit si Dongso naman ay sinabi na mukhang nauuhaw si Suho kaya naman kukuha daw siya ng tubig nito. Habang iniisip na kakaiba daw talaga ang ating bida, siya naman ay umaasa din na magiging big time balang araw si Suho. Ilang sandali pa mula sa kanilang waiting room, napansin ni Dongso na mukhang dalawa na lang sila na natira sa Group 15. Sinabi niya din na delikado sila na ipinagtaka naman ng ating bida. Ayon kay Dongso ang susunod daw na exam ay pag-grade ng Dongchon, kaya naman lugi daw ang kanilang grupo na may bilang lamang na 2. Umaasa din siya na sana magkaroon sila ng dagdag na makakasama sa grupo. Si Suho ay sinabing huwag kabahan si Dongso dahil sapat na daw silang 2, na ikinatuwa naman ni Dongso dahil sa kumpiyansang pinapakita ni Suho. Siya ay sinabing malakas si Suho, ngunit dahil sa mapanganib sa loob ng Dongchon, mas maganda daw sana kung may kasama sila na may ability na maaasahan sa iba't ibang klaseng sitwasyon. Muling sinabi ni Suho na huwag na itong mag-alala, tinanong niya din na kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Dongso noon sa kanyang cellphone, kaya naman agad sinabi ni Dongso na live stream sa YouTube ang kanyang ginagawa.
na ipinagtaka naman ni Suho. Tinanong ni Dongso na kung taong kuweba nga daw ba ito, na sinang-ayunan naman ni Suho. Habang nagtataka si Dongso sa pagkatao ni Suho, siya naman ay ipinaliwanag na din ang tungkol sa YouTube. Ang ating bida ay namangha na makita ang isang streamer na kumakain ng napakaraming pagkain, kaya naman sinabi ni Dongso na mukbang daw ang ginagawa nito. Habang natutuwa na nanunood si Suho, sila naman ay masayang nag-usap tungkol sa YouTube. Sinabi din ni Suho na alam niya na noong una pa lang na mabuting tao daw talaga si Dongso. Na ikinatuwa naman nito, matapos niyang makita kung gaano kasikat si Suho dahil sa nagawa nitong world record, siguradong magagawa din daw nitong sumikat sa YouTube. Pwede din daw itong maging number 1 pick kung sakaling mapatunayan nito ang kanyang galing sa pakikipaglaban sa loob ng Dongjon. Iniisip niya din na sisikat siya at magkakaroon ng maraming pera kapag nakasama niya ito sa kanyang live stream. Ang ating bida ay sinabing nagustuhan niya daw talaga si Dongso, kaya naman inalok niya itong sumali sa kanyang clan. Matapos matigilan ni Dongso, tinanong naman nito na kung wala nga daw bang plano na sumali si Suho sa guild na kanya namang sinang-ayunan. Habang iniisip niya ang plano kasama ang ating bida sa stream sa hinaharap, siya naman ay muling naalala ang nakaraan. Dahil sa malungkot niyang kabataan, tanging sa boxing niya lang nabubuhos ang halos lahat ng kanyang oras. Maraming beses din siyang hindi nagtagumpay para makakuha ng professional license sa boxing, ngunit hindi siya agad sumuko. Matapos mangyari ang great disaster, ang sport na boxing ay halos nawalan na ng halaga, kaya naman nagdesisyon si Dongso na maging YouTuber upang kumita ng pera. Matapos maalala ang sinabi ng kanyang kasamahan sa inuman noon na kailangan niya ng solid na content para sumikat, siya naman ay napagtantong si Suho na ang kanyang matagal na hinihintay para magkaroon ng magandang content. Kaya naman pumayag na din siyang sumali sa clan ni Suho. Ang ating bida ay mas nagustuhan pa daw si Dongso ngayon, na kanya namang ikinaiyak dahil sa sobrang saya na dumating si Suho sa kanyang buhay. Si Suho ay nagtaka na kung bakit ito umiiyak, kaya naman sinabi niyang wala lang daw ito. Pinaalam din ni Dongso na para makabuo sila ng opisyal na clan ay kailangan nila ng 3 member. Mula sa pintuan ay may dumating na kanila naman agad na napansin. Si Dongso ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang ginagawa ng isang monghe sa kanilang kwarto. Ang monghe ay nagpakilala din naman bilang si Myungjin na isa ding aplikante din na katulad nila. Habang nagdadasal, sinabi niya ding inilipat siya sa grupong ito. Na ikinagulat naman ni Dongso dahil sa ngayon lang daw siya nakakita ng isang monghe na mersenaryo. Habang tahimik silang naghihintay sa kung ano ang mga mangyayari, sila ay sinabihan din naman na isuot nila ang kanilang battle suits at pumunta sa briefing room. Si Dongso ay nagtaka din naman na kung bakit sila pasusuotin ng battle suit ngayong gabi. Pati si Suho ay inakalang bukas pa sila magsasagawa ng Dongjon Raid. Si Myungjin ay sinabi din naman na napag-alaman niya noong mga nakaraan sa iba na isinasagawa ang raid tuwing gabi ng mga examiners. Na ikinagulat naman ni Dongso dahil masyado daw itong biglaan. Ilang sandali pa ang briefing nila ay mag-uumpisa na. Ayon kay Yongso, ang papasukin nilang Dongjon ay isang level 1 na pagmamay-ari ng Phoenix Guild. Si Suho ay nagtaka tungkol sa Phoenix Guild. Kaya naman ipinaliwanag ni Dongso na hindi ito kasali sa 12 sectors na guild, ngunit malaking guild pa din naman daw ito. Si Suho ay patuloy nagtataka at walang idea. Kaya naman sinabi ni Dongso na hindi kaya ng gobyerno na bantayan ang lahat ng portal na lumilitaw, kaya naman binabayaran daw nila ang mga private mercenary upang tulungan silang bantayan ang ibang mga portal. Ayon kay Dongso, guild daw ang tawag sa mga private mercenary na inaarkila ng gobyerno. Bilang kabayaran sa serbisyo ng mga guild, sila ay pinapayagan na makuha ang mga dimensional energy sa lugar na kanilang binabantayan. Ang mga malalaking guild ay patuloy nagpapalakas upang makakuha ng mas maraming dimensional energy dahil sa nakikita nilang ito ang bagong power source ng kanilang mundo. Tinanong ni Suho na pwede nga daw ba silang kumita ng malaking pera sa pamamagitan nito. Na sinang-ayunan naman ni Dongso. Ang ating bida ay iniisip na gumawa lamang siya ng clan para ma-experience muli ang pakiramdam na may makasama sa paghahunting. Ngunit sa ngayon ay masaya siyang malaman na pwede din pala siyang magkaroon ng sariling lupain. Si Dongso ay sinabi din na maganda ang pagkakaroon ng sariling teritoryo dahil sa hindi na daw nila kailangan pa ang magbayad sa paggamit nito. Si Suho ay bigla na lang din sinabi na gagawin niya ng guild ang kanilang clan. Ngunit sinabi naman ni Dongso na kailangan na muna nilang makapasa sa mercenary exam. Habang ipinapakita ang Dongjon na kanilang papasukin, sinabi din naman ni Yongso na labyrinth type ang Dongjon na ito. Kaunti lang din daw ang makukuha nilang dimensional energy sa Dongjon na ito dahil sa sobrang hina ng mga halimaw sa loob ng lugar. Matapos ang pagpapaliwanag, si Dongso ay iniisip naman na hindi mga halimaw ang kanilang problema. Dahil sa labyrinth type ang lugar, maaari daw silang matrap sa loob ng Dongjon, kaya naman nakadepende na lang sa kanilang skills para makasurvive sila sa loob nito. Naiyak na lang din siya dahil sa wala daw siyang search skill na kailangan para sa Dongjon na ito.
Si Suho ay napansin ang sinabi ni Dongso, kaya naman sinabi niyang may search skill siya, na ikinatuwa naman ni Dongso. Nagulat din siya dahil bago pa mag-exam may search skill na ito, naalala niya din na ang halaga ng skill book para matutunan ang skill na ito ay $30,000. Napaisip din siya na kung nanggaling na daw ba sa mayaman na pamilya ang ating bida para ma-afford ang skill na ito ng maaga. Si Dongso ay tinanong si Myungjin na kung may awakened skills na daw ba ito, ngunit ito naman ay hindi sumagot, na ipinagtaka naman nila Suho. Mula sa nakaraan kung saan nagpapatugtog si Myungjin ng kanyang instrumentong kahoy, may mga halimaw naman ang papunta sa kanilang templo. Habang patuloy siyang nagme-meditate, ang mga halimaw naman ay nagtitipon na mula sa labas ng templo na tila naaakit sa tunog na ginagawa ni Myungjin. Habang siya ay walang malay sa mga nangyayari, ang mga halimaw naman ay tuluyan ng nakapasok sa templo. Ang kasamahan niya ay biglang dumating at pinatigil ito sa kanyang ginagawa. Sinabihan na din ito ng kanyang kasama na umalis na sa lugar kasama ang chief priest. Siya ay nagulat matapos makita ang halimaw, matapos maalala ang nakaraan. Ang eksena naman ay nalipat na sa kasalukuyan. Nagtaka din si Dongso na kung bakit nga daw ba kumikilos ng kakaiba si Myungjin. Si Yongso ay sinabi na din na pupunta na sila sa area, kaya naman basahin daw ng mga aplikante ang manual na ibinigay sa kanila habang nasa biyahe. Ilang sandali pa, ang grupo ay nakarating na sa portal. Ang mga tagabantay ay muling ipinaalala sa mga aplikante na mag-ingat sila ng mabuti dahil kung hindi maaari daw sila hindi na makabalik ng buhay. Si Sergeant Kim ay sinabing sasama siya sa kanila, ngunit hindi daw siya makikialam sa kung ano man ang mangyayari sa loob. Pwede daw nilang maklear ang dungeon, ngunit nakabase pa din daw ang kanilang score sa kanilang individual na score kung makakapasa sila. Tinanong ni Dongso na kung tutulong nga daw ba ang kanilang supervisor kapag nalagay na sila sa panganib, ngunit ito naman ay hindi pinansin ang tanong at sinabing magpatuloy na sila. Habang pababa ng sasakyan, tinanong niya naman na kung takot nga daw ba si Dongso, na kanya namang itinangging takot siya. Tinanong ni Myungjin na kung pwede nga daw ba silang gumamit ng personal na sandata, na sinang-ayunan naman ni Sergeant Kim. Si Dongso ay muling namangha dahil sa dalang dimensional weapon ni Myungjin. Matapos makapasok ng isang grupo, ang grupo naman nila Suho ay handa na ding pumasok. Ilang sandali pa, sila naman ay nakarating na sa loob. Si Dongso ay sinabing kailangan nilang mag-set up ng perimeter, ngunit siya ay napagtantong hindi siya pwedeng mag-ingay matapos pumasok sa ganitong klaseng dungeon. Kaya naman mukhang mababawasan daw agad siya ng points dahil sa kanyang maling ginawa. Ang ating bida ay biglang sinugod ng halimaw, ngunit madali lang naman itong tinapos ni Suho. Si Dongso ay natuwa din naman dahil sa napakagandang plano daw na kanilang isinagawa. Dahil sa nauuna si Suho sa pag-usad, tinanong naman ni Dongso na kung gumamit na nga daw ba ito ng search. Na ipinagtaka naman ni Suho. Si Myungjin ay biglang nakatapak ng kung ano. Mula sa kanilang itaas ay may parating kaya naman napagtanto nilang isang trap ang natapakan ni Myungjin. Si Myungjin ay bigla din namang naghanda para kaharapin ang mga pana. Ang eksena ay nalipat din sa nakaraan kung saan tinatapos nila ang mga halimaw. Si Myungjin ay napaiyak na lamang at humingi ng tawad sa mga namatay niyang kasamahan. Hindi din nagtagal nang sumabog ang templo para mapatay ang mga halimaw na nandito. Mula sa kasalukuyan siya ay nagawa din namang maharang ang napakaraming pana na parating sa kanila. Si Dongso ay namangha din naman dahil sa napakagaling daw ng skills ni Myungjin. Ilang sandali pa, sila ay muli na namang nakatapak ng trap kaya naman bigla na naman silang nahulog sa nawalang sahig. Ang lagusan ay bigla na lang din nagsara na nagawa naman silang matrap sa lugar. Si Dongso ay bumagsak din ng malala at sinabing mukhang dito na matatapos ang kanyang pangarap. Mula sa isang sulok ng dungyon ay may mga nag-iingay na halimaw kaya naman sinabi ni Dongso na mukhang palapit ang grupo ng mga halimaw sa kanila. Si Myungjin ay humingi din naman ng tawad dahil ang skill na kanyang ginamit kanina ay may kasama daw na taunt skill na ikinagulat naman ni Dongso na malaman. Si Suho ay sinabi din naman na magaling ang ginawa ni Myungjin dahil hindi niya na daw kailangan pang maghanap ng mga halimaw dahil kusa na itong lalapit sa kanila. Ang ating bida ay biglang sinipa ang harang sa lagusan at nagawa itong mawasak na ikinagulat naman ni Myungjin habang si Dongso naman ay namangha dahil pwede daw palang makasipa ng ganito kalakas ang isang tao. Matapos makaakyat ni Suho, siya naman ay sinabing gusto niya si Myungjin kaya naman inalok niya itong sumali sa kanyang clan na kanya namang ipinagtaka. Ang mga kalaban ay papunta na kay Suho, kaya naman ginamit niya na din ang kanyang search skill para makita ang mga trap na nasa paligid. Ang ating bida ay tuluyan ng sumugod sa mga kalansay na halimaw, habang si Dongso naman ay sinabi na mukhang babagsak na sila sa puntong ito. Si Myungjin ay bigla na lang din nakaakyat sa itaas. Gamit ang kanyang tungkod tinawag niya na din si Dongso para makaakyat. Si Dongso ay muli na naman sinabi na napakagaling daw talaga ng kanilang plano at walang tatalo.
Matapos nilang mapalingon sa pinuntahan ni Suho, napansin naman nila ang napakaraming halimaw na natalo na ng ating bida, na kanila namang ikinagulat. Tinawag na din sila ni Suho at sinabing tapusin nilang dalawa ang mga kalaban na nanghihina, na agad naman nilang sinang-ayunan at tinapos na ang mga naghihingalong halimaw. Si Myungjin ay napansin na mukhang ginamit ni Suho ang skill na search upang makaiwas sa trap at makausad sa pambihirang bilis. Siya ay bigla ding naalerto matapos makita ang halimaw na pasugod kay Suho. Bago pa mapansin ng ating bida ang halimaw na pasugod sa kanya, ito naman ay mabilis nang natamaan ni Myungjin na ikinatuwa naman ni Dongso. Matapos nilang talunin ang pinaka-boss, mula sa control room naman ay nakita nilang may nakabalik ng grupo, na ipinagtaka naman ni Yongso dahil 30 minutes pa lang daw ang nakalipas. Habang sinasabi na 5 oras ang normal na inaabot para maklear ang dungeon, tinanong niya din naman na kung anong team ang lumabas sa portal. Ang lalaki ay sinabing Team 15 ang bumalik, kaya naman agad nalaman ni Yongso na grupo ito ni Suho. Siya ay agad tinawagan si Sergeant Kim at tinanong na kung bakit ito bumalik ng napakaaga. Kaya naman sinabi nitong tapos na nilang i-clear ang dungeon, na ikinagulat naman ni Yongso sa kabilang linya. Sinabi din ni Sergeant Kim na maiintindihan din ito kapag napanood niya na ang video recording. Pinaalam niya din na nagawa ng grupo ni Suho na makabreak ng world record sa pinakamabilis na pag-clear ng level 1 dungeon. Makalipas ang ilang araw mula sa ibang lugar, si Dongso ay nag-livestream at sinabing magkakaroon sila ng house tour sa kanilang Suho Clan House. Mula rito pinakilala niya ang pinaka-sexy at in-charge sa kanilang pagkain na walang iba kundi si Granny Suika. Ang matanda ay sinabi naman na masyado siyang abala, kaya naman sinabi niyang umalis si Dongso sa kanyang harapan. Mula rito makikita rin ang mag-ama na kumakain. Pinakita din ni Dongso ang Buddha sa kanilang opisina. Habang naglalakad siya sinabi niya din na ipapakilala niya ang pangatlong member ng kanilang Suho Clan. Matapos makapasok ni Dongso, siya naman ay ipinakilala na din si Myungsik sa kanyang blood. Sinabi ni Dongso na ipakilala nito ang kanyang sarili sa viewers, kaya naman bigla na lang din itong nagpaliwanag tungkol sa kanyang sandata. Ilang sandali pa, si Junho ay tinawag na din ang grupo para umalis, kaya naman agad na din silang kumilos. Habang sila ay nasa biyahe, napansin naman ni Suho ang drone na sumusunod sa kanila at tinanong na kung pwede niya nga daw ba itong sirain. Pinaliwanag din naman ni Dongso na isa itong recording auto drone na binabantayan ang kanilang unang pagpasok sa portal bilang grupo. Gamit ang kanyang skill na video memory ire-record daw nito ang kanilang paghunting ng mga halimaw, kaya naman nagpaalam na siya at sinabing mamaya na lang daw sila magkita ng kanyang mga viewers. Ilang sandali pa, sila ay nakapasok na sa dungeon na puno ng mga paniki. Tinanong ni Dongso na kung may long-range attack skill na daw ba si Suho, ngunit sinabi niya namang wala siya nito. Nagtaka siya na kung paano nga daw ba nila ito matatalo, kaya naman si Myungjin ay bigla namang sinabi na siya na ang bahala, na ipinagtaka naman ng dalawa. Gamit ang kanyang instrumentong kahoy, siya ay pinatugtog ito at nagsimulang mag-chant. Habang kumikilos ng kakaiba ang mga paniki, si Dongso naman ay kausap ang kanyang mga viewers mula sa kanyang skill video memory. Ang mga paniki ay nagsimulang sumugod kay Myungjin, kaya naman gamit ang kanyang skill na gawa niyang mapatay ang mga paniki sa mabilis na paraan. Hindi nagtagal ang dungeon boss ay tuluyan ng lumabas, habang si Suho naman ay mabilis na din itong hiniwa gamit ang kanyang longsword. Ilang sandali pa, sila ay kinukuha na ang mga blood crystal. Minadali din ni Suho ang dalawa dahil malapit na daw magsara ang lagusan palabas. Mula sa comment section ng video na inupload ni Dongso ang mga tao ay may sari-saring komento sa kanilang ginawang dungeon raid. Ang eksena ay nalipat kay Miso, habang ang tauhan naman nito ay sinabing nagagawa ng grupo ni Suho na makapag-clear ng 20 level 1 dungeons sa isang araw. Matapos mapanood ni Miso ang video nila Suho, siya naman ay sinabing walang kwenta ang ginawa nilang pagtago sa kakayahan ng ating bida dahil sa isa daw palang streamer ang kagrupo nito. Ang kanyang tauhan ay sinabing parami ang views ng ginagawa nilang video, kaya naman hindi daw magtatagal malalaman na daw ng karamihan ang tungkol sa ating bida. Mula sa YouTube nakita din ng dalaga na hinahamon ni Yorvas ang top 1 awakener na si Okita Hiro upang makalaban ito. Ang lalaking ito ay si Okita Hiro o kilala din bilang Lee Sung-woo. Siya ay isang double S rank irregular na nanggaling sa South Korea, ngunit dahil sa kung anong dahilan lumipat ito sa Japan at doon na tumira. Kung tama ang kanyang hinala tungkol kay Suho, natatakot din si Miso dahil sa ayaw niya na daw ulit magkaroon ng pangalawang Lee Sung-woo. Ang kanyang tauhan ay sinabing kailangan agad nilang makontak si Park Suho, ngunit si Direktor Miso ay bigla namang kumilos at sinabing pupuntahan nila mismo ang ating bida sa tinutuluyan nito. Mula sa opisina ng Suho Clan, napansin ni Dongso na hindi pumasok ngayong araw si Myungjin. Ang ating bida ay nagtaka din naman na kung saan nga daw ba ito pumunta dahil sa wala naman na daw itong mapupuntahan na templo.
Si Junho ay sinabi naman na nasabi noon sa kanya ni Myungjin na nakatira ito sa Seoul kasama ang kanyang mga kasamang nakasurvive noon sa templo. Si Junho ay nirekomendang magpahinga muna sila ngayong araw dahil sa nagawa naman na daw ng kanilang clan ang ma-qualify para sa susunod na level. Si Dongso ay namangha sa balita, habang si Junho ay sinabi din naman na may $120,000 na sa bangko ng kailang clan. Si Dongso ay masaya din namang iniisip na may $20,000 na din sa kanyang personal bank account matapos nitong magtanggal lamang ng mga blood crystals. Si Suho ay nagtaka din naman sa kanyang mga nakikitang screen. Ayon sa kanya may 3,000 achievement points na siya, kaya naman bumili siya ng kung ano-anong skills sa kanyang shop at nagsimulang makakita ng mga kakaiba. Siya ay sinabi na din na magpahinga muna sila ngayong araw na nagustuhan naman ni Dongso. Si Junho ay sinabi din naman na ipapasyal niya na muna din sila Gunho at ang matanda sa park. Ang ating bida ay patuloy nakakakita ng mga screen sa may mga may buhay na nilalang. Napatanong din siya na kung pwede nga din daw ba maging awaken ang katulad ni Baekgyu. Si Suho ay bigla ding tinawag ang kanyang kapatid at kinamusta ang truck nito. Ayon kay Junho, nahihirapan na daw siyang ayusin ito tuwing nasisira ito dahil sa hirap daw nitong hanapan ng piyesa. Ang ating bida ay sinabi naman na bumili na lang sila ng bagong pick-up truck na nagustuhan namang marinig ni Junho. Si Baekgyu ay bigla ding nagpa-cute kaya naman sumama na din daw ito sa kanila. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa tindahan ng mga sasakyan. Nakita na din ni Junho ang kanyang gusto niyang truck na pangarap daw ng maraming mersenaryo. Matapos sabihin ng lalaki ang presyo, tinanong naman ni Suho na kung sigurado na nga daw ba ang kanyang kapatid sa sasakyan na ito na kanya namang sinang-ayunan. Si Suho ay sinabing babayaran na nila ito ng cash, kaya naman hindi nagtagal sila ay nagawa na itong may drive sa labas. Habang sila ay namamangha sa ganda ng nabili nilang sasakyan, nagtaka naman si Junho na kung bakit sila pupunta sa Area 423 dahil sa kanyang pagkakaalam sarado daw ito. Ayon kay Suho, sinabi daw ni Junho noon na hindi ito naging awakener dahil sa kakulangan ng pera, na ipinagtaka naman ni Junho na kung bakit ito sinasabi ngayon ni Suho. Ang ating bida ay sinabi naman na magiging awakener ngayon si Junho, na kanya namang ikinagulat. Matapos nilang makarating sa lugar, si Junho ay nagsimula namang kabahan, habang si Baekgyu naman ay nag-umpisang may maramdaman. Si Suho ay namangha sa pang-amoy ni Baekgyu dahil sa may mga goblin lang daw mula sa malapit. Si Junho ay patuloy na kinakabahan, kaya naman inalok niya si Suho na umalis na lang sila sa lugar. Ang ating bida ay biglang bumaba at sinabing maghintay lamang ang dalawa sa loob ng sasakyan. Habang tinatawag niya ang kanyang kuya, ito naman ay tuluyang nang umalis at nawala, na ikinagulat niya namang makita kung gaano kalakas si Suho. Mula sa opisina ng mga nagpapautang, sila ay nakita ang ating bida na isa na daw palang sikat sa YouTube. Matapos makita na magaling na awakener daw pala ito, wala na daw kwenta kahit magpadala pa sila ng assassin. Habang sinasabi na hindi daw dapat nila hayaang mabuhay si Suho, sila naman ay biglang naalala ang taong si Assistant Manager Choi. Ang boss ay sinabing kontakin nila ito at bayaran kahit anumang presyo ang gustuhin nito, basta mapatay lang daw nila ang ating bida. Dahil sa makulimlim na panahon, bigla namang umulan at naabutan na ang matandang si Suika. Ang isang kotse ay bigla na lang din huminto sa kanyang tabi. Si Miso ay agad din namang tinanong na kung siya nga daw ba si Lee Suika na ipinagtaka naman ng matanda. Matapos nilang magpakilala sa matanda, ang eksena naman ay nalipat sa kinaroroonan nila Junho. Dahil sa dilim ng paligid wala siyang makita sa labas ng sasakyan, kalahating oras na din daw ang nakalipas ngunit hindi pa din bumabalik si Suho. Habang nakakaramdam ng kakaiba si Baekgyu sa paligid, bigla namang may goblin ang lumitaw sa kanilang bintana. Ilang sandali pa, si Suho ay binuksan ang pintuan at sinabing lumabas si Junho. Habang pinagmamasdan nila ang goblin, ito naman ay matapang pa din na tinatakot si Junho. Ang ating bida ay binigyan ng patalim si Junho at sinabing sumunod ito sa kanya habang pinapatay ang mga nanghihinang goblin. Si Junho ay sinabi na maghintay lang si Suho na kanya namang ipinagtaka. Tinanong ni Junho na kung kailangan niya pa nga daw ba maging awakener, kaya naman sinabi ni Suho na hindi ito makakasurvive kung mananatili itong mahina kaya naman patayin na daw nito ang goblin. Habang walang masabi si Junho at hindi alam ang gagawin, ang goblin naman ay unti-unti nang nakakabawi ng lakas. Ang ating bida ay inutusan si Baekgyu na kagatin ang halimaw, kaya naman mabilis na din itong kumilos at kinagat ang goblin. Si Baekgyu ay madaling nahuli ng goblin gamit lamang ang isang kamay. Ang ating bida ay sinabing masyado pang bata at maliit si Baekgyu, kaya naman kung hindi daw papatayin ni Junho ang goblin mamamatay lamang ang cute na nilalang. Habang nakikiusap si Junho sa kanyang kuya, ito naman ay sinigawan siya at sinabing patayin na ang halimaw. Si Junho ay patuloy nag-aalangan sa kanyang dapat gawin, habang si Baekgyu naman ay malapit nang makain ng goblin na halimaw.